KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 631 hanggang 640. Ika-64 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela Kabanata 631. Godhead Straight. Sa kanilang pagdating, lahat ng 5 lalaki ay mabilis na nag-obserba sa paligid, pagkatapos ay sa ilalim ng utos ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng gintong brocade na damit, silang 5 ay lumipad patungo sa direksyon na iniwan ni Huang Xiaolong kanina. Hinabol ng 5 ang mahigit 10,000 li bago huminto sa isang planetang walang nakatira. Ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay matalas na parang agila habang ang kanyang tingin ay lumibot sa paligid, na nagutos sa iba pang 4, maghiwalay at maghanap, ang batang iyon ay hindi makakatakbo ng malayo. Oo, dakilang hari. Magalang na sumunod ang 4, bawat isa ay pumili ng direksyon at mabilis na umalis. Samantalang ang gininto ang brocade na nakasuot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumabo sa isang kisap mata na lumilitaw sa isang mataas na tuktok sa planeta. Sa paglapag ng kanyang mga paa, bahagyang lumubog ang lupa, at pagkatapos, kasama ang tuktok ng bundok sa ilalim ng kanyang mga paa bilang sentro, ang mga bundok sa loob ng 100,000 li radius ay sumabog na parang mga bulkan, ang nakakapasong magma na kumikinang na parang nagninangas na pula ng ember na bumaril mula sa malalim na ilalim ng lupa tulad ng mga geyser. Lokal, hindi dapat maiwasan ng brat na iyon ang Sollock Oculus ko. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit ng gininto ang brocade ay bumulong sa sarili habang kumikinang ang liwanag sa kanyang mga mata. Higit pa rito, paano nawala ang 3 taong iyon mula sa Asher Dragon Institute? Hindi nagtagal, bumalik ang 4 na umalis kanina, kanya-kanya silang umiling-iling, inihayag ang resulta ng kanilang pagtugis. Wala sa kanila ang nakahanap ng anumang mga pahiwatig tungkol sa kinaroroonan ni Huang Xiaolong. Dahil dito, naging malungkot ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng gintong brocade. Pinangunahan niya ang 4 na tao, gumawa ng panibagong pagtatangka na hanapin si Huang Xiaolong, ngunit hindi nagtagumpay. Takalang sumuko at umalis ang grupo ng 5. Ilang sandali matapos umalis ang 5 lalaki, sa lugar kung saan nakatayo ang lalaking nakasuot ng gininto ang brocade sa tuktok ng bundok, lumitaw ang silhouette ni Huang Xiaolong. Nakakatakot na demonyong chi at nakakatakot na pressure. Ulalas ni Huang Xiaolong na may hitsura ng matagal na pangamba sa kanyang mukha. Kung hindi dahil sa makajos na mount. Sumi at Dragon Emperor Altai na tumulong na itago ang lahat ng kanyang aura, sa harap nitong gininto ang brocade na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki, wala siyang pagkakataong magtago. Ang lalaking nakasuot ng gintong brocade na iyon ay talagang isang High God Realm Master ng pangkat ng mga demonyong hayop. Nakahinga rin ng maluwag si Dragon Emperor Altai nang makitang umalis na ang 5 lalaki. Bukod dito, tinatansya ko na ang kanyang lakas, sa gitna ng 4 na nangungunang mga master ng demonic beast clan ng mga galaxy, ay tiyak na pasok sa top 5. Kahit na hindi siya ang kalaban ng master mo, mahina lang ng kaunti ang lakas niya. Tumango si Huang Xiaolong. Sa 4 na kalawakan, Black Tortoise, Asher Dragon, White Tiger, at Vermilion Bird, bagaman makapangyarihan ang puwersa ng sangkatauhan, ang mga angkan ng demonyong hayop ay hindi nangangahulugang mas mahina. Dahil makapasok sa top 5 sa mga demonic beast clan sa lahat ng 4 na galaxy, maiisip ng isa ang nakakatakot na lakas ng lalaking iyon. Gayunpaman, kung wala ang mga tanikala na nagbigkis sa akin sa Dragon Pearl, hindi ako matatakot sa lalaking iyon na nakasuot ng gininto ang brocade. May kumpiyansa na pahayag ng Dragon Emperor Altai. Umiling si Huang Xiaolong, huwag na nating pag-usapan ito ngayon, lumayo muna tayo rito, sino ang nakakaalam kung ang demonyong halimaw na haring iyon ay biglang uurong dito. Kahit na sinabi niya iyon, inilabas na ni Huang Xiaolong ang kanyang mulberry sword, lumipad ng napakabilis. Tama si Huang Xiaolong sa kanyang hula. Wala pang kalahating oras matapos tulan ni Huang Xiaolong ang kanyang espada, bumalik ang lalaking nakasuot ng gintong brocade kasama ang kanyang 4 na sakop.
Para naman kay Huang Xiaolong, pinananatili niya ang isang tuloy-tuloy na bilis ng paglipad pagkatapos umalis sa hindi nakatirang planeta, patuloy na sumisipsip ng puwersa ng kidlat na nakatago sa malalim na kawalan habang siya ay lumilipad. Kapag naubos na ang kanyang enerhiya, pipiliin niya ang isang planetang hindi naninirahan upang magpahinga, na ubusin ang 3 Revolutions Golden Pills upang linangin. Makalipas ang isang buwan, muling bumuti ang lakas ni Huang Xiaolong, na umabot na sa peak late 5th Order God Realm, na inilapit siya sa kanyang tagumpay sa 6th Order God Realm. Higit pa rito, ang isang buwang pagsipsip ng puwersa ng kidlat ay nakatulong sa kanyang kaluluwa na maging mas malabo kaysa dati. Dati, kung ang kaluluwa ni Huang Xiaolong ay kahawig ng isang kulay abo na puting papel, ngayon, ang karamihan sa mga kulay abo ay nahugasan, nalinis, na nagpapakita ng puting ningning sa ilalim. Ngunit ayon kay Dragon Emperor Altai, ang pamamarang ito ng paggamit ng nakatagong puwersa ng kidlat sa malalim na kawalan tulad ng isang binyag para dalisayan ang kanyang kaluluwa ay mangangailangan ng hindi bababa sa 100 taon upang maabot ang pinakamabuting kalagayan. Sa puntong iyon, magkakaroon siya ng 70% pagkakataon na magtagumpay sa pagbuo ng kanyang pagkadyos pagkatapos maabot ang ika-10 Order God Realm. 100 taon at 70% lang ang pagkakataon. Tumaas ang kilay ni Huang Xiaolong sa kanyang noo sa paliwanag ni Dragon Emperor Altai. Umiling si Dragon Emperor Altai sa pagdududa ni Huang Xiaolong, kung hindi dahil sa iyong True Dragon Physique na nagbibigay daan sa iyo na masipsip ang puwersa ng kidlat na nakatago sa malalim na kawalan, nililinis ang iyong kaluluwa, kalimutan ng 100 taon, mahihirapan kang hawakan ang isang 70% ng pagkakataon kahit binigyan ka 10,000 taon. Sa tingin mo napakadaling bumuo ng isang Diyos. Kung gayon, ang mga master ng High God Realm ay magsisikip sa mga kalawakan sa lahat ng dako. Katulad ng panganay na senior apprentice kapatid mong si Liu Yun, mayroon siyang hindi bababa sa 10,000 taon ng paglilinang, tama ba? Kung pipilitin niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa yugtong ito, ang rate ng kanyang tagumpay ay hindi pa kalahati. Si Huang Xiaolong ay natulala. Ano, nakuha ng pusa ang iyong dila? Tinulya ng Dragon Emperor Altai, gayunpaman, ang iyong kondisyon ay maaaring hindi kinakailangang tumagal ng 100 taon, kung makakahanap ka ng ilang natural na ipinanganak na kayamanan ng kidlat, magkakaroon ng pagkakataon na bawasan ito hanggang sa 100 taon o higit pa. At muli, ang paggamit ng ganap na kadalisayan ng kaluluwa ay maaari lamang bumuo ng isang karaniwang pagkadyos. Si Huang Xiaolong ay kumain ng isa pang piraso ng shock pie, kung gayon, anong antas ng kadalisayan ng kaluluwa ang kailangan para ituring na mataas ang antas? Teka, magkaiba rin ng rank ang mga godheads. Isang tamad na tawa ang nagmula kay Dragon Emperor Altai bago siya nagpatuloy, nang gisingin mo ang iyong martial spirit sa edad na 7, ang mga martial spirit ay nahahati din sa malakas at mahina, sa kabuuan ay 14 na grado, hindi ba? Pareho lang, ang mga Diyos ay may kanya-kanyang pagkakaiba at antas, mula sa isang ranggo hanggang sa ika-10. Sa itaas ng 10 ranggo, mayroon pang ang ranggo ng hari at ranggo ng emperador. Sa itaas ng ranggo ng emperador ay ang kataas-taasang Diyos ang Pang-Diyos, ang kataas-taasang Diyos-Diyosan ang pinakamalakas sa lahat, kilala rin bilang ang Panginoon ng mga Diyos-Diyosan. Sa ilalim ng kalangitan, ang bawat individual na nakabuo ng isang Panginoon ng mga Diyos ay pinapurihan lahat ng napakalaking henyo na may kahangahangang paglaki, isang hegemonya na pag-iral na sumasaklaw sa buong mundo. Gayunpaman, sa pagkakaalam ko, walang sino man mula sa Black Tortoise Galaxy ang nakabuo ng isang Panginoon ng mga Diyos. Si Huang Xiaolong ay sumipsip ng malamig na hangin, wala ni isang tao sa loob ng 10,000 taon. Tumango si Dragon Emperor Altai, tama, hindi lamang ang Black Tortoise Galaxy, maging ang Azure Dragon, White Tiger, at Vermilion Bird Galaxies ay walang sinumang nagtagumpay sa pagbuo nito. Antas ng pagkadyos sa maraming libong taon. Ang isang ganap na malabo na kaluluwa, sa pangkalahatan, ay maaaring bumuo ng isang ranggo na 4 o 5 Diyos, na magiging karaniwan. Kung ito ay isang ranggo na 7 Diyos, iyon ay itinuturing na isang mataas na ranggo na Diyos.
Sa lahat ng apat na kalawakan, ang bilang ng mga tao na maaaring bumuo ng isang Diyos sa itaas ng ikapitong ranggo ay napakaliit, ang posibilidad ay isa o dalawa sa 100. Halos hindi mapanatili ni Huang Xiaolong ang kanyang kalmado nang marinig ito. Biglang naging kampante ang tono ni Dragon Emperor Ao Tai. Ang orihinal kong katawan ay isang 5-clawed golden dragon. Sa paglinang sa pinakamataas na pamamaraan ng sinaunang Dragon Clan, ang Diyos na nabuo ko noong taong iyon ay kilala bilang Heavenly Dragon Godhead, isang ranggo na 7 Diyos na nasa hangganan ng ika-8 ranggo. May kakayahang bumuo ng rank 7 Godhead na halos malapit sa rank 8, ang Dragon Emperor Ao Tai ay talagang may kabisera upang maipagmalaki. Nang nabuo ko ang aking pagka-Diyos, ang kailanawan ng aking kaluluwa ay parang hiyas na nagliliwanag ng puting liwanag. Inilarawan ni Dragon Emperor Ao Tai. Sa iyong True Dragon Physique, mayroon kang napakataas na pagkakataon na bumuo ng rank 10 Godhead. Mahigpit na napakunot ang mga kilay ni Huang Xiaolong, ranggo 10 lang. Ang Dragon Emperor Ao Tai ay tunay na napatahimik ni Huang Xiaolong, anong ibig mong sabihin na rank 10 lang? Sa palagay mo, ang pagbubuo ng isang ranggo na 10 Diyos ay isang madaling tagumpay. Sa apat na kalawakan, ang pinakamataas na ranggo na Godhead na nabuo ay 9 na ranggo lamang, at iyon ang unang Black Warrior Institute Principal. Ang pagsasabi na kaya mong bumuo ng rank 10 Godhead ay tinatag ka na bilang freak genius sa gitna ng mga halimaw na henyo. Napangiti si Huang Xiaolong, kaya ang pinakamataas na ranggo na Diyos na nabuo sa apat na galaxy ay rank 9 lang Masyadong maganang pagkuha mo ng rank 10 Godhead. Sinabi ng Dragon Emperor Ao Tai, ang talento ng isang tao ay tumutukoy sa lawak ng kailanawan na maaaring makamit ng kaluluwa ng isang tao. Para sa ilan, gaano man karaming likas na kayamanan ng kidlat ang kanilang kinakain upang linisin ang kanilang mga kaluluwa, hinding-hindi nito makakamit ang isang estado kung saan ang kanilang kailanawan ay kalaban ng isang malinaw na hiyas, sa makatuwid, hindi sila kailanman makakabuo ng isang mataas na ranggo na Diyosa. So, parang ganoon, si Huang Xiaolong ay tinamaan ng biglaang realisasyon. Ilang sandali lang ang nakalipas, iniisip pa rin niya na kung ang kaliwanagan ng kaluluwa ng isang tao ay matukoy ang ranggo ng pagka-Diyos na mabubuo ng isang tao, kung gayon kailangan lang niyang maghanap ng mga likas na yaman ng elemento ng kidlat upang tulungan siyang linisin ang kanyang kaluluwa. Ngunit ngayon, tila ang patuloy na paglilinis ng kaluluwa ay hindi panlunas sa lahat dahil ang lawak ng kailanawan ng kaluluwa ng isang tao ay limitado ng kanilang likas na talento. Kung gayon, ang iyong True Dragon Physique ay patuloy na nagbabago. Sino ang nakakaalam, ang pagka-Diyos na mabubuo mo ay maaaring hindi isang lamang rank 10. Idinagdag ni Dragon Emperor Ao Tai, may maliit na pagkakataon na maaari kang bumuo ng isang King rank Godhead, o kahit isang Emperor rank. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 632. Hindi pupunta sa scrum. Ranggo ng hari. Ranggo ng emperador. Pamantong hininga si Huang Xiaolong. Gayunpaman, hindi ang ranggo ng hari o ang ranggo ng emperador ang kanyang layunin. Sumili sa kanyang mga mata ang matatag na determinasyon, ang pinakamataas na ranggo ng Diyos. Nagkaroon siya ng malabong pakiramdam na sa kanyang patuloy na pag-unlad ng True Dragon Physique, dapat siyang makabuo ng isang Supreme Deity rank Godhead. Ang Panginoon ng lahat ng mga Diyos. Lumipas ang 2 araw. Si Huang Xiaolong, na lumilipad sa kanyang espada sa buong panahon, sa wakas ay tumigil, habang nakatingin sa malaking mundo sa harapan niya. Ito ay umaaligid sa madilim na walang hangganang espasyo, naglalabas ng puting ningning na parang nyebe na sumasalamin sa sikat ng araw. Ito ang Winter Northworld. Ang kalawakan ng Winter Northworld ay natatakpan ng isang layer ng gaseous white fog, condensed mula sa malamig na hangin. Huminto lamang sa isang maikling segundo, hindi nagtagal ay nabasag ni Huang Xiaolong ang layer ng Vigor Chi at gaseous white fog, na pumasok sa kapaligiran ng Winter Northworld.
Sa pagmamasid sa bagong paligid, tanging walang hangganang mga snowfield ang pumasok sa paningin ni Huang Xiaolong sa anumang direksyon, ang kalangitan ay natatakpan ng mga drifting white snowflakes. Gayunpaman, ang snow ng Winter North World ay iba sa snow sa Hailstone Mainland. Ang mga snowflake sa Hailstone Mainland ay malalaki at mas malamig kaysa sa malamig, samantalang ang mga snowflake dito sa Wintry North World ay nagbigay ng malambot na banayad na pakiramdam, isang komportabling malamig na pakiramdam na hindi malamig. Lumilipad sa kalangitan, hindi pinaikot ni Huang Xiaolong ang kanyang God Battle Chi upang harangan ang bumabagsak na snow sa kanyang katawan. Sa katunayan, pinahintulutan niya ang mga snowflake na mahulog sa kanya ng natural, medyo tinatangkilik ang pakiramdam, puti at dalisay, pagdaragdag ng isang romantikong hangin sa tanawin tulad ng mga kaharian sa mga fairy tales. Pinuno ng malabo na puting tanawin na ito ang pakiramdam ng isang tao ng ibang uri ng kagandahan. Hindi maiwasan, ang katangi-tangi at kaakit-akit na mukha ni Shi Xiaofei ay lumitaw sa isipan ni Huang Xiaolong. I wonder if Xiaofei is doing well. Sa pag-aakalang malapit na niyang makita si Shi Xiaofei, bumilis ang tibok ng puso ni Huang Xiaolong. Ayon sa kanyang bilis gamit ang sword flight, makakarating siya sa lupain ng bagong buwan ng Wintry North World sa loob ng 2 araw. Nagplano si Huang Xiaolong na makipagkita muna kay Shi Xiaofei, at pagkatapos nito ay magtatanong siya tungkol sa Ascending Moon Old Man. Habang si Huang Xiaolong ay patuloy na lumalapit sa lupain ng bagong buwan sa Winter North World gamit ang kanyang kahoy na espada, may 2 binata na patungo sa parehong destinasyon. Mula sa kanilang kasuotan, tila may master servant ang 2 lalaking ito. Young Lord? Kahit na maganda ang Shi Xiaofei na iyon, hindi niya alam kung ano ang makakabuti para sa kanyang sarili. Sinabi ni Chen Yun sa Young Lord ng kanyang pamilya na si Zhang Han, sa pagkakakilanlan ni Young Lord, talagang 3 beses siyang tumanggi na makipagkita kay Young Lord. Kung hindi siya ang personal na disipulo ni Yang Yi, hindi siya magiging kwalipikadong maghugas ng paa ng Young Lord. Malamig na ngumuso si Zhang Han, ang Young Lord na ito ay hindi kailanman nabigo sa pagkuha ng isang babaeng kinaiinteresan ko. Isang babaeng tulad ni Shi Xiaofei, nakita ng Young Lord na ito ang kanyang patas na bahagi, malamig sa ibabaw ngunit walang iba kundi isang tumalsik na babae sa loob. Gayunpaman, mas makabuluhan ang pagpapaamo sa ganitong uri ng babae. Kapag napaamo siya ng Young Lord na ito, sisipain ko na lang siya kapag naiinip na ako. Umiti si Chen Yu ng papuri, napakasayang ng pagtatuboy sa kanya. Kapag naiinip na si Young Lord sa kanya, maaari bang gantimpalaan siya ni Young Lord sa maliit na ito? Malakas na tumawa si Zhang Han, huwag kang mag-alala, tiyak na magkakaroon ka ng bahagi ng mga benepisyo. Lalong tumawa ang 2 lalaki. Makalipas ang 1 oras, dumating ang 2 lalaki sa isang tirahan sa loob ng lupain ng bagong buwan. Matapos ipahayag, ang 2 lalaki ay pumasok sa tirahan at naupo sa pangunahing bulwagan. Halos kaagad, pumasok ang isang kasambahay upang ihain sa kanila ang mataas na kalidad na tsaa, magalang na hiniling sa kanila na mabait na maghintay ng ilang sandali habang siya ay nawala upang ipaalam kay Shi Xiaofei. Ngunit hindi nagtagal ay bumalik ang kasambahay, ipinaalam sa 2 lalaki na si Shi Xiaofei ay nag-iisa at na hindi komportable na tumanggap ng sinumang bisita sa oras na ito, magalang na hinihiling sa kanila na bumalik. Ang ekspresyon ni Zhang Han ay naging malabo na parang maputik na tubig, ang mga berdeng ugat ay lumitaw sa kanyang kamay na hawak ang tasa ng tsaa. Sa isang maliit na paghigpit ng kanyang mga daliri, ang tasa ng tsaa ay nabasag sa mga piraso. Sa kabila ng kanyang mga naunang salita na sinasabing makabuluhan lamang ang pagpapaamo sa ganitong uri ng kababaihan, bilang anak ng patriarch ng pamilya Zhang, minsan, 2 beses, 3 beses na tinanggihan, hindi lamang siya, sinumang regular na tao ang magagalit. Isang babaeng Saint Realm cultivation level lang ang nangahas na baliwalain siya ng paulit-ulit. Ang mga hamak na maid na naglilingkod sa kanya araw-araw, ang pinakamababa sa kanila ay ang peak half-step God Realm. Sige, dahil abala si Miss Shi Xiaofei dahil sa paglilinang, babalik tayo sa susunod na 2 araw.
Sa huli, nagawa ni Zhang Han na pigilan ang galit sa kanyang pandinig, sinasadyang mabagal ang bawat salita bago tumayo para umalis. Ang dalawang lalaki ay umalis sa tirahan ng walang anumang salita. Young Lord, ang si Xiaofei na iyon ay talagang napakalayo. Sa pagbabalik, galit na nagreklamo si Chen Yun, anong kalokohan na nag-iisa siya at hindi maginhawang makipagkita sa mga bisita, halatang dahilan lang iyon. Ang suplado na babae na iyon, kung ako iyon, papasukin ko siya sa loob at kakaladkarin siya palabas, paglalaroan siya hanggang mamatay sa mismong lugar. Umisi si Zhang Han, bagyo sa loob at kaladkarin siya palabas. Mayroon ka bang lakas ng loob? Ang sagot ni Chen Yun ay nabulunan sa kanyang lalamunan. Gayunpaman, hindi naging maganda ang ekspresyon ni Zhang Han, nariyan ang crazy lady Yang Yi na iyon sa likod niya, kahit na ang ancestor ay dapat magbigay ng mukha sa kanya. Isang mabilis na kislap na kumikislap sa kanyang mga mata, pero, hindi ako naniniwala kay Xie Xiaofei na ang babaeng iyon ay makakapagtago ng tuluyan sa loob ng tirahan, kapag siya ay lumabas. Isang masamang tawa ang nanggaling kay Zhang Han. Babalik tayo makalipas ang 2 araw. Dahil doon, nawala ang mga figure ng amo at tagapaglingkod sa gitna ng pag-anod ng nyebe. Makalipas ang kalahating araw, sa kabilang panig, lumipad si Huang Xiaolong mula sa walang katapusang mga snowfield, at nakarating sa isang malaking lungsod. Gayunpaman, hindi pumasok si Huang Xiaolong sa lungsod, lumilipad lamang sa ibabaw nito sa mataas na altitude. Pagtingin sa ibaba mula sa itaas, ang mga gusali sa loob ng lungsod ay maganda, karamihan sa mga ito ay nililok mula sa yelo. Makikitang gumagalaw ang mga tao, maunlad at masigla. Kung tama ang pagkakaalala ko, ito dapat ang Wok City ng Wintry North World. Tumunog ang boses ni Dragon Emperor Ao Tai. Ang Wok City ay isa sa pinakamalaking lungsod sa Winter North World. Nakapunta ka na ba sa Wok City dati? Nagulat si Huang Xiaolong. Isang reminiscence expression ang lumitaw sa mukha ni Dragon Emperor Ao Tai. Oo, ngunit noong taong iyon, katatapos ko lang pumasok sa God Realm. Nandito ako kasama ang ilan pang mga panloob na disipulo ng Black Warrior Institute. Nagkaroon ng kaunting paghinto bago nagpatuloy ang Dragon Emperor Ao Tai. Ang Wok City na ito ay kontrolado ng Zhang family. Sa katunayan, 70% ng ilang libong lungsod sa Winter Cold North ay pinamamahalaan ng Zhang pamilya. Maliban sa ibabaw ng Winter North World, ang Zhang family ay may impluensya rin sa mahigit 200 mga ibabaw ng mundo sa kalapitan ng Wintry North World. Kilala na ni Huang Xiaolong ang Zhang family na tinutukoy ng Dragon Emperor Ao Tai. Ito ay walang iba kundi ang isa sa 23 super pamilya ng Black Tortoise Galaxy. At muli, kabilang sa 23 super forces, ang Zhang family ay nakatayo sa ibabang baitang ng pyramid. Masyadong malaki ang pagkakaiba kumpara sa ibang mga super forces tulad ng Jiang at Zhou families. Gayunpaman, dahil mabilog bilang isa sa 23 super puwersa ng Black Tortoise Galaxy, isa pa rin silang mabigat na puwersa. Pagkalipas ng 2 araw, dumating si Huang Xiaolong sa lupain ng bagong buwan. Pagkatapos magtanong, narating niya ang tirahan kung saan nakatira si Xie Xiaofei. Gayunpaman, pagpasok sa pangunahing bulwagan, napansin ni Huang Xiaolong na may 2 binata na nakaupo sa loob. Mga disipulo ng pamilya Zhang. Nagulat si Huang Xiaolong nang mapansin niya ang mga damit ng mga kabataang ito. Punk, nandito ka para kay Xie Xiaofei. Sa sandaling umupo si Huang Xiaolong, si Zhang Han, na nakaupo sa tapat niya, ay malamig na nagtanong, na mas malamig na titig kay Huang Xiaolong, mabait na pinapayuhan kitang sumigaw ngayon. Umupo si Huang Xiaolong nang hindi nawawala, iginalaw ang kanyang mga braso upang lumuwag ang kanyang mga balikat habang dinampot niya ang tiyan na dinala ng isang katulong. Pagkatapos ng mabagal na paghigop, nagtanong si Huang Xiaolong, at kung hindi ako magsisigaw. Hindi magsusumigaw. Si Chen Yun na nakaupo sa tabi ni Zhang Han ay sumingit na may pangaalipusta, hayaan mo akong maliwanagan ka, si Xie Xiaofei ay isang babaeng kinaiinteresan ng ating Young Lord, nitong nakaraang 2 buwan, sinumang lalaki na tumawag kay Xie Xiaofei ay nabalian ng mga paa ng ating batang Panginoon at pagkatapos ay itinapon palabas.
Ang ating batang Panginoon ay sapat na mabait na bigyan ka ng pagkakataon at hinayaan kang mag-isa, dapat mong pahalagahan ang pagkakataong ito. Ibinaba ni Huang Xiaolong ang kanyang tasa, dahan-dahang nagsalita, ngayon, binibigyan ko kayong dalawa ng pagkakataon, mag-isa kayong umalis dito, at tandaan, ilalabas na ito, kung hindi, hindi ko rin iisipin na baliin ang inyong mga binti bago ihagis. Lumabas ka. Natahimik si Zhang Han saglit bago humagalpak ng tawa. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 633. Huling pagsasama kay Shi Xiaofei. Maging si Chen Yun ay nasa isang malakas na pagtawa. Nang sa wakas ay huminto siya, nakatingin siya kay Huang Xiaolong na walang pinagkaiba sa pagtingin sa isang patay na tao, na kumikislap kay Huang Xiaolong ng isang nakikiramay ng ngiti habang sinabi niya, "Pom, ngayon ay hindi lamang mababali ang iyong mga binti bago itapon palabas, bawat buto at meridian. Nakatawan mo masisira rin." Biglang kumilos si Huang Xiaolong sa puntong ito. Ang kanyang anyo ay nawala sa isang kisap mata, lumilitaw sa harap mismo ni Chen Yun. Ang nakikiramay ng ngiti sa mukha ni Chen Yun ay nawala sa isang iglap habang ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang kanyang reflex reaction ay sumipa, na nagudyok kay Chen Yun na iwagayway ang kanyang dalawang kamay palabas, inaatake si Huang Xiaolong. 8 Extreme Star Collapsing Feast. Parehong sumuntok ang dalawang kamao ni Chen Yun, na nagpapadala ng mga alon ng enerhiya na umaalingaw-ngaw sa hangin na katulad ng liwanag ng bituin na sumasabog sa kalangitan sa gabi, na naglalabas ng isang nakakagulat na momentum. Pinagmamasdan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga kilos ng may paghamak. Nakataas ang dalawang kamay, diretso niyang hinawakan ang mga kamao ng kalaban. Agad na bumalik sa dati nitong kalmado ang paligid, ang kumikinang na liwanag ng bituin ay nawala ng walang bakas. Si Chen Yun ay nabigla habang nakatitig siya sa mga kamay ni Huang Xiaolong na mahigpit na nakaipit sa sarili niyang dalawang kamao sa himpapawid. Isang malakas na tili ang lumabas sa kanyang bibig, "Ikaw." Gayunpaman, ang natitira sa kanyang mga salita ay naging isang nakakadugong hiyawan ng si Huang Xiaolong ay halos pilipit ang magkabilang braso ni Chen Yun sa isang hugis na kahawig ng Mahua Crisp. Pagkatapos, si Huang Xiaolong ay nagsagawa ng isang mabilis na matigas na sipa mismo sa tiyan ni Chen Yun, na nagpalipad sa kanya palabas ng main hall. Ang katawan ni Chen Yun ay bumagsak ng husto sa labas ng pangunahing bulwagan, niyanig ang istruktura ng sahig na may malakas na kalabog, pakiramdam na ang lahat ng kanyang panloob na organo ay nabasag ng sipa ni Huang Xiaolong. Paulit-ulit na bumubulusok ang dugo sa kanyang lalamunan, ang pulang dugo na may halong berdeng sangkap ay tumalsik sa buong lupa. Masyadong biglang nangyari ang lahat. Pagkatapos lamang na pinalipad ni Huang Xiaolong si Chen Yun na may sipa, sa wakas ay nabawi ni Zhang Han ang kanyang talino, tumalon sa kanyang mga paa na may isang pangit na mabangis na ekspresyon. "Ikaw, talagang naglakas loob na saktan ang mga tao ng aking Zhang family." Nabaluktot ang mukha ni Zhang Han habang nakatitig kay Huang Xiaolong, hindi man lang tinatago ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata, "Munting Pang, malamang na hindi mo alam, kami ay mula sa Zhang family." Bagamat nagpakita ng matinding lakas si Huang Xiaolong sa kanyang pag-atake kanina, walang takot sa mga mata ni Zhang Han. Ngunit, nang matapos ang kanyang pangungusap, lumitaw si Huang Xiaolong sa kanyang harapan, nanlaki ang kanyang palad sa mga mag-aaral ni Zhang Han habang hinahampas siya nito. Nang makitang naglakas loob pa rin si Huang Xiaolong na salakayin siya kahit na malaman na siya ay isang disipulo ng Zhang family, si Zhang Han ay umungal sa galit, "Wintry North Prison Heaven Slaughtering Feast." Ang kamao ni Zhang Han ay umungol sa hangin, na nagdala ng napakalamig na lamig ng taglamig na bumalot sa lupa. Makikita ang mga purple stream ng nakakatakot na malamig na chi na umaagos sa kanyang kamao. Naapektuhan ng napakalamig na chi mula sa kanyang kamao, ang buong pangunahing bulwagan ay tila nagyelo sa isang iglap. Pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang kabilang panig na may malayong ekspresyon, ganap na hindi pinapansin ang paparating na pag-atake. Patuloy ang paghampas ng kanyang palad kay Zhang Han. Ang isang sampal na ito ay may sapat na puwersa upang mabali ang ulo ni Zhang Han.
Ibinaba ni Zhang Han ang kanyang mga mata upang tumingin, nakita ni Zhang Han ang kanyang sariling puwitan kung saan dapat naroon ang kanyang maliit na birdie. Ang sampal ni Huang Xiaolong ay talagang nagpaputol sa kanyang ulo hanggang sa kanyang puwitan, gayunpaman, hindi tumigil doon si Huang Xiaolong. Ikinulong niya ang mga braso ni Zhang Han, at simula sa kanyang mga balikat, dumurog siya, binasag ang bawat pulgada ng mga buto sa kanyang dalawang braso bago siya sinipa palabas sa direksyon ng pinto. Malakas na bumagsak si Zhang Han sa lupa sa tabi mismo ni Chen Yun. Ang napakalamig na chi na umiikot sa pangunahing bulwagan ay agad na umatras. O okay ka lang talaga. Si Zhang Han ay may gulat, galit, at kawalang paniwala na nakasulat sa buong mukha niya habang nakatitig kay Huang Xiaolong. Sigurado siyang natama ng kanyang Winter North Prison Heaven Slaughtering Fist si Huang Xiaolong, bukod pa rito, may malinaw na marka ng kamao sa robe ni Huang Xiaolong. Ang God Battle Chi sa loob ng katawan ni Huang Xiaolong ay umikot, inalog ang maliit na kumpol ng purple icicle sa kanyang dibdib. Ang pamamaraang ito ng Winter North Prison Heaven Slaughtering Feast ay talagang makapangyarihan, sayang ang iyong lakas ay masyadong mahina. Si Chen Yu ay isang second order God Realm, at bagamat si Zhang mas mataas ang lakas ni Han, nasa fourth order God Realm pa lang ito. Para kay Huang Xiaolong, walang pinagkaiba ang dalawa. Hindi mahalaga kung sino ka, tiyak na babayaran mo ito. Mariin na pinandilatan ni Zhang Han si Huang Xiaolong, hindi itinatago ang layuning pumatay sa kanyang mga mata, sa malamig na hilagang mundo na ito, walang makakatakas pagkatapos na masaktan ang mga tao ng aking Zhang family. Tahimik na lumapit si Huang Xiaolong, at nang marating niya si Zhang Han, itinaas niya ang isang paa at tinapakan ang kanyang mukha, nagpapuwersa at pinipiga ito sa lupa. Hindi matukoy ang mga ingay habang napuno ng dumi at mga bato ang bibig ni Zhang Han. Kramo, papatayin kita. Ang malamig na boses ni Huang Xiaolong ay umalingaw sa tenga ng dalawang lalaki, huwag mo na akong hayaang makita muli kayong dalawa, kung hindi, mamamatay ka ng walang buo na bangkay. Kapansin-pansing namutla sina Zhang Han at Chen Yun. Nagsisiksikan sila sa kanilang mga paa, tumatakas sa pagitan ng kanilang mga buntot. Malaki ang paniniwala ng dalawa na kapag hindi sila umalis agad ay papatayin talaga sila ng binata. Habang pinapanood ang dalawang nalulungkot na figure na awkward na tumatakas, malamig na sumimangot si Huang Xiaolong bago naglakad pabalik sa main hall. Kung ang mga master ng Zhang family ay darating para magbayad ay hindi mahalaga. Sa loob-loob niya, inaabangan niya ang pagdating ng Zhang family, hindi niya inisip na baligtarin ang Winter North World. Hahayaan niya ang mga taong may disenyo sa kanyang Hailstone Treasure na maunawaan na hindi siya isang sikat na steam bun mula sa isang sulok na tindahan na kaya nilang kainin. Xiaolong. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik si Huang Xiaolong sa pangunahing bulwagan, nakita niya si Shi Xiaofei na nagmamadaling lumabas mula sa panloob na bulwagan, ang kanyang katanji tanging pinong mukha ay nagniningning sa hindi masabi na kaligayahan. Si Huang Xiaolong ay nakaramdam din ng matinding kagalakan nang makitang muli si Shi Xiaofei. Kakatayo lang niya mula sa upuan, ngunit tumawid si Shi Xiaofei sa pagitan nila sa ilang mabilis na hakbang, mahigpit siyang niyakap. Natulala ang katulong sa gilid. Sa kanyang mga mata, ang kanilang Miss Shi Xiaofei ay isang ice beauty. Maraming mga alagad ng pamilya ang dumating na tumawag sa kanya nitong mga nakaraang taon, ngunit hindi pa nila nakitang ngumiti ang kanilang Miss Shi Xiaofei sa sinuman sa kanila, lalo na't hindi sila nagkusa na yakapin sila, na lumampas sa hangganan ng pagiging angkop. Malalim na nilalanghap ang natural na pabango na tumutulo sa kanyang ilong, inilibot ni Huang Xiaolong ang kanyang mga braso sa manipis na malambot na baywang ni Shi Xiaofei, at nakangiting pilit sa kanya, may nakatingin. Noon lang napagtanto ni Shi Xiaofei ang kanyang kalokohan at isang matingkad na pamumula ang kulay sa kanyang mga pisngi nang mabilis niyang pinadala siya. Made away. Pagkaalis ng kasambahay, inabot ang kamay ni Huang Xiaolong, marahang hinaplos ang mga hibla ng buhok mula sa noo ni Shi Xiaofei, nagtanong, nakapag-adapt ka ba sa buhay dito sa Winter North World? Bahagyang tumango si Shi Xiaofei, napakabait sa akin ni Master. Gustong-gusto ko ang snow dito sa Wintry North World, sa katunayan, maganda ang Wintry North World, lalo na itong lupain ng bagong buwan.
Ang buwan ay lalo na nakakabighani sa tuwing sumisikat at papababa ang tubig. Ngumiti si Huang Xiaolong, nanunukso sa kanyang boses, kung gayon, na-miss mo ba ako? Isang malikot na liwanag ang kumislap sa masiglang mga mata ni Xie Xiaofei, nagtatanong ng mahinang sagot, ano naman sa iyo? Natigilan si Huang Xiaolong saglit, tumatawa habang sumagot, mas na-miss kita kaysa sa na-miss kong uminom. Nang marinig ito, bumuhos ang tamis, napuno ang puso ni Xie Xiaofei. Alam niya na maliban sa paglilinang, ang paboritong libangan ni Huang Xiaolong ay alak. Inailan niya si Xie Xiaofei papalapit sa kanyang yakap, kumusta ang progress ng Moon Summoning Rhyme mo? Late first stage? Malapit sa peak late first stage, sa tingin ko sa isa pang 3 taon, masisimulan ko na ang pangalawang stage. Malumanay na sagot ni Xie Xiaofei, ngunit, upang magtagumpay sa ikatlong yugto, hindi bababa sa 20 taon o higit pa ang kailangan. Itinaas niya ang kanyang mukha kay Huang Xiaolong, bumabalot sa kanya ang pag-aalala expression, narinig ko na nandito si Zhang Han ng pamilya Zhang at binugbog mo siya. Alam niya kung ano ang ikinababahala ni Xie Xiaofei, at nagsalita upang sugpuin ang pag-aalala nito, huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Nakalimutan mo na ba kung kaninong personal akong alagad? Gayunpaman, hindi na panatag si Xie Xiaofei, na si Zhang Han ay hindi kailanman naglalabas ng sama ng loob, tiyak na hindi niya hahayaang matapos ang bagay na ganito. Bagamat ikaw ang personal na disipulo ng Black Warrior Institute Principal, ito ang Wintry North World, mas mabuting maging mas maingat. Bahagyang ngumiti si Huang Xiaolong, ayaw ipagpatuloy ang pagtalakay sa bagay na iyon, kaya binago ang paksa, nasaan ang iyong guro? Nagulat si Xie Xiaofei, gusto mong makita ang aking guro? Oo, may mga bagay akong gustong itanong sa kanya. Sabi ni Huang Xiaolong. Kahit na alam ng Dragon Emperor Ao Tai na ang Ascending Moon Old Man ay naglilinang noon sa Winter North World, wala siyang ideya kung saan matatagpuan ang kanyang cultivation cave. Marahil, ang guro ni Xie Xiaofei ay maaaring may ilang mga pahiwatig. Nakikipagpulong si Master sa isang bisita, ihahatid na kita sa kanya ngayon. Si Xie Xiaofei ay buong pagmamahal na sumagot. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 634. Pagkilala sa Ascending Moon Old Man. Isang bisita. Nakapagtataka si Huang Xiaolong. Tumango si Xie Xiaofei, oo mukhang mula sa Vermilion Bird Galaxy, ngunit kung ano ang eksaktong pagkakakilanlan ng taong iyon, hindi ko alam. Vermilion Bird Galaxy. Ang impormasyong iyon ay isa pang sorpresa para kay Huang Xiaolong. May mga tao talaga na naglalakbay ng higit sa 100,000 li sa Wintry North World upang bisitahin ang master ni Xie Xiaofei, Yang Yi. Ito ay walang alinlangan na pumukaw sa pagkamahusisa ni Huang Xiaolong. Nang may pagdududa sa kanyang isipan, sinundan ni Huang Xiaolong si Xie Xiaofei patungo sa cultivation courtyard ng Crazy Lady Yang Yi. Nang makarating silang dalawa sa bulwagan, ang Crazy Lady Yang Yi ay nakaupo sa upuan ng host, at sa ibaba ay isang binata na nakasuot ng puting brocade na robe na may matikas na kagwapuhan, na nagpapakita ng mataas na katayuan na marangal na aura. Gayunpaman, ang nakakuha ng atensyon ni Huang Xiaolong ay ang emblem ng Fire Phoenix sa dibdib ng binatang iyon. Someone from the Vermilion Bird Institute. Huang Xiaolong de Dos. Bukod dito, isa itong Grand Elder mula sa Vermilion Bird Institute. Ang Vermilion Institute Grand Elder robe ay eksaktong puting brocade na robe. Sa maikling panahon na tumatakbo ang mga kaisipang ito sa isipan ni Huang Xiaolong, siya at si Xie Xiaofei ay nakarating na sa harap ni Yang Yi, nagbigay galang. Nang makitang si Huang Xiaolong iyon, sa kabila ng kanyang pagtataka, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, nami-miss ka ni Xiaofei araw-araw nitong ilang taon, ngunit hindi ko inasahan na ang lakas mo ay lumago sa ganitong lawak sa loob lamang ng ilang taon. Nang marinig ang mga salita ng kanyang guro, isang pulang-pula na pamumula ang gumapang sa mga pisngi ni Xie Xiaofei. Umisi si Huang Xiaolong, maraming salamat sa papuri ni Senior Yang Yi.
Matapos makaupo sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei, sinabi ni Yang Yi kay Shi Xiaofei, Xiaofei, batiin mo ang iyong senior brother He. Sinabi ni Yang Yi na nagpapahiwatig ng binata ng Vermilion Bird Institute. Natigilan si Huang Xiaolong. Senior brother siya. Si Shi Xiaofei ay mabagal sa pag-react, wala pa siyang narinig na kahit ano tungkol sa kanyang guro na tumanggap ng iba pang mga disipulo. Nang mapansin ang kanyang pagkalito, ipinaliwanag ni Yang Yi, ako at ang principal ng Vermilion Bird Institute ay apprentice brother-sister, at ito ay si He Feifan, ang pinakamatandang disipulo ng iyong senior apprentice Uncle Kyo. Ang balitang ito na parang kulog kay Huang Xiaolong, si Yang Yi talaga ay ang junior apprentice sister ng Vermilion Bird Institute principal. Maliwanag, hindi rin alam ni Shi Xiaofei na ang kanyang guro ay may ganong relasyon sa pag-apprentice sa Vermilion Bird Institute principal, at makikita ito sa kanyang mukha. Ilang sandali pa ang lumipas bago siya bumalik sa kanyang ugali, binati ang binata gaya ng bili ng kanyang amo. Bahagyang tumango si He Feifan, at buong pusong ibinalik ang pagbati ni Shi Xiaofei. Pagamat itinago ito ni He Feifan, hindi ito nakaligtas sa matalas na mata ni Huang Xiaolong. Kapag tinitingnan si Shi Xiaofei, mayroong panghahamak, pagdududa, pati na rin ang matinding pagnanasa sa kanyang mga mata. Tumikim si Huang Xiaolong, naiintindihan niya na ang paghamak ni He Feifan ay dahil si Shi Xiaofei ay isang kakarampot na Saint Realm cultivator. Ang kanyang pagdududa ay dahil hindi niya maintindihan kung bakit kukunin ni Yang Yi ang isang tao sa ganitong antas upang maging kanyang personal na disipulo. Gayunpaman, dinala rin siya kasama ni Shi Xiaofei. Siya ay isang kagandahan, kaya ang masigasig na pagnanasa. Matapos ipakilala ni Yang Yi si Huang Xiaolong, halatang namangha si He Feifan, at sa parehong oras, isang panandaliang matalim na kislap ang kumislap sa kanyang mga mata. Kaya, ang kapatid na ito ay talagang personal na disipulo ng Black Warrior Institute principal, si Huang Xiaolong. Si He Feifan ay nagpakita ng isang matikas na ngiti habang siya ay nagpatuloy. Ang pangalan ni Brother Huang Xiaolong ay kumakalat sa malayo at malawak pagkatapos talunin ang Siyang Mingji ng Asher Dragon Institute. Sa maraming pagkakataon, narinig ko ang mga disipulo ng Vermilion Bird Institute na tinalakay ang napakalaking talento ni Brother Huang Xiaolong. Nagbigay lamang si Huang Xiaolong ng isang walang kabuluhang maligamgam na tugon. Ang walang pakialam na pag-uugali ni Huang Xiaolong sa kanya ay nagdulot ng panibagong kidlat ng layuning pumatay sa mga mata ni He Feifan. Gayunpaman, itinago niya ito ng husto na hindi napansin ni Yang Yi o ni Shi Xiaofei ang anumang pag-aalinlangan. Dahil naihatid ko na ang mensahe ni Master, Tita Yang Yi ng Senior Apprentice, aalis na ako ngayon. Tumayo si He Feifan sa isang punto, magalang na sumaludo kay Yang Yi. Tumango si Yang Yi. Tumayo rin siya, personal na pinalabas si He Feifan sa pinto. Pagkaalis lamang ni He Feifan, bumalik si Yang Yi sa pangunahing bulwagan kasama sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei. Guro, dumating si senior brother para hanapin ang iyong. Hindi napigilan ni Shi Xiaofei ang kanyang pag-uusisa. Hindi itinago ni Yang Yi ang bagay na iyon, inimbitahan ako ng iyong senior apprentice na tiyuhin na si Kyu sa Vermilion Bird Institute, na nagsasabing may gusto siyang pag-usapan sa akin. Gusto ni Master na pumunta sa Vermilion Bird Institute. Nagulat si Shi Xiaofei. Tumango si Yang Yi, ngunit ang bagay na ito ay hindi apurahan. Maghintay hanggang ang iyong moon summoning rhyme ay umabot sa ikatlong yugto, maaari na akong umalis sa oras na iyon. Nang marinig ito, nakahinga si Shi Xiaofei, samantalang nadama ni Huang Xiaolong na ang layunin ng Vermilion Institute principal na imbitahan si Yang Yi ay malamang na hindi gaanong simple. Gayunpaman, dahil hindi ito binanggit ni Yang Yi ng detalyado, si Huang Xiaolong ay hindi humakbang sa linya para magtanong. Gayunpaman, naalala ni Huang Xiaolong na si He Feifan. Hindi niya pinalampas ang layunin ng pagpatay sa mga mata ng iba, kailangan niyang bantayan ng taong ito kung magkikita pa sila mamaya. Kung bakit naman siya gustong patayin nitong si He Feifan, malamang nagseselos siya sa kanyang monstrous talent. Matapos kumalat pa ang balita ng kanyang monstrous talent, dadami lang ang mga taong gustong pumatay sa kanya.
At muli, hindi naging maganda ang relasyon ng Black Warrior Institute sa Vermilion Bird Institute. Kabilang sa apat na institute, ang kanilang Black Warrior Institute ay nasa mas mahusay na termino sa White Tiger Institute, habang ang Azure Dragon Institute ay mas malapit sa Vermilion Bird Institute. Hindi nakakalimutan na ang kompetisyon ay palaging umiiral sa pagitan ng apat na institute. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay binanggit ni Huang Xiaolong ang layunin ng kanyang paglalakbay sa Yangyi. Hinahanap mo si Ascending Moon Old Man. Namamangha si Yangyi kay Huang Xiaolong. Tumango si Huang Xiaolong, na nagsasabing, naabot ng aking mga magulang at ilang iba pa ang pinakamataas na kalahating hakbang na kaharian ng santo sa kanilang paglilinang, narinig ko na kung ubusin ng isang tao ang Rising Tide Ascending Moon Divine Pellet, maaari nitong mapatas ang pagkakataon ng isang tao na makapasok sa kaharian ng santo sa pamamagitan ng 80%, at pataas lamang alam ni Moon Old Man kung paano ito pinuhin. Umunat ang noo ni Yangyi at sumimangot, so, ganito. Alam ko kung nasaan ang cultivation cave ng Ascending Moon Old Man, ngunit kakaiba ang ugali ng matandang halimaw na iyon. Mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas, isang malaking bilang ng mga disipulo mula sa ilang nangungunang puwersa ang dumating upang hilingin sa kanya na tumulong sa pagpino ng ilang mga table task, ngunit sa halip ay ginawa niya mga tableta ang mga ito. Sa nakalipas na 30,000 taon, hindi na nangahas ang mga tao na pumunta sa kanya para humiling ng mga table task, kahit na ang ninuno ng pamilya Zhang ay liliko kung sakaling makaharap niya ang matandang iyon. Si Huang Xiaolong ay parehong nagulat at natuwa sa parehong oras. Tuwang-tuwa dahil ang Ascending Moon Old Man ay nasa paligid pa rin sa halip na umakyat sa banal na mundo, at nabigla dahil sa kanyang kakaibang pag-uugali, talagang ginagawang pils ang mga taong dumating para humiling ng mga table task. Kanilang sarili. Nag-alala at nabalisa si Shi Xiaofei nang marinig ang sinabi ng kanyang guro, Xiaolong, kakaiba ang ugali ng Ascending Moon Old Man, sa palagay ko mas mabuting huwag na lang humingi ng table task sa kanya. Marami pa ring iba pang uri ng mga pellets na makakatulong sa mga tao na makapasok sa Saint Realm. Umiling si Huang Xiaolong. Bagamat may iba pang mga pagpipilian maliban sa Rising Tide Ascending Moon Divine Pellet, ang kanilang pagiging epektibo ay masyadong mababa, halos hindi pumasa sa 30%. Dahil nakarating na siya sa ganito, gaano man kakatwa ang Ascending Moon Old Man, kailangan niyang pumunta at subukan. Nang makitang nakapagdesisyon na si Huang Xiaolong, same time na pinaalalahanan ni Yang Yi, pagkatapos ay dadalhin kita ng personal sa lugar ng matandang halimaw na iyon. Para sa akin, malamang na hindi niya gagawing napakahirap para sa iyo. Kumalat ang kagalakan sa mukha ni Huang Xiaolong at mabilis na nagpasalamat kay Yang Yi. Mapaglarong biro ni Yang Yi, kung ang matandang halimaw na iyon ay talagang magbibigay sa iyo ng Rising Tide Ascending Moon Divine Pellets, maaari mo akong bigyan ng isa pang sagradong grado na walang kamatayang espiritong bato bilang pasasalamat. Magiliw na tumawa si Huang Xiaolong, natural. Kaya naman, pinangunahan ni Yang Yi sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei patungo sa cultivation cave ng Ascending Moon Old Man. Sa katunayan, ito ay hindi masyadong malayo mula sa lupain ng bagong buwan kung saan sila naruroon. Makalipas ang halos isang araw, dumating silang tatlo sa cultivation cave ng Ascending Moon Old Man. Ang cultivation cave ng Ascending Moon Old Man ay nasa tabi mismo ng bunganga ng bulkan. Dapat aminin, kakaiba talaga ang lasa ng matandang halimaw na ito. Gayunpaman, bago pa man sila makalapit, ang kanilang landas ay naharang ng medicine boy ng Ascending Moon Old Man, na nag-lecture ng may snobbish na kilos. Ang ating ninuno ay nasa gitna ng paghahanda ng tableta ngayon. Sinabi ng ninuno na kahit sino ito, wala siyang nakikitang sino man. Mabilis na scrum. Kung hindi, kung abalahin mo ang proseso ng pagdadalisay ng ating ninuno, kahit ang pagkamatay ng 100 beses ay hindi mababayaran ang iyong krimen. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 635. Nahanap ko na sa wakas. Isang maliit na kunot ang lumitaw sa noo ni Huang Xiaolong habang tinitingnan niya ang snobbish na kilos ng medicine boy.
Halata ang pagkadismaya sa kanyang mga mata habang ang kanyang bibig ay bumubulalas ng mga masasakit na salita, ngunit nang may sasabihin pa sana siya, mula sa gilid ng kanyang mata, nahuli niya ang crazy lady Yang Yi na nakataas ang kanyang palad, lumilipad sa mukha ng medicine boy. Ang sampal na iyon ay direktang nagpalipad sa batang gamot sa hangin, ang mga ngipin ay bumulwak mula sa kanyang bibig sa himpapawid, nahulog sa gilid ng bunganga ng bulkan at nawala sa paningin. Si Shi Xiaofei ay nabigla, habang si Huang Xiaolong ay palihim na pinagpapawisan ng mga laryo. Iniisip na ang Master of Shi Xiaofei na ito ay 100 beses na mas brutal kaysa sa kanya. Sa sumunod na sandali, nagsimulang mag-alala sina Shi Xiaofei at Huang Xiaolong. Sa kabila ng lubos na karapat-dapat sa sampal na iyon, siya pa rin ang medicine boy ng Ascending Moon Old Man. Sa kakaibang ugali ni Ascending Moon Old Man, gagawin ba niya? Ang espasyo sa kanilang harapan ay biglang umalangaw at lumitaw ang isang matandang lalaki na may malaking gusot na buhok. Nakasuot siya ng lumang damit, punit-punit at may mga bakas ng paso dito at doon. Pulang-pula ang kanyang mga mata na nagbibigay sa iba ng hindi maipaliwanag na presyon. Ang isang pakiramdam ng panganib ay tila malapit sa Huang Xiaolong. Itong ang lantang payat na matandang lalaki na kahawig ng isang pulubi na nagbigay kay Huang Xiaolong ng matinding pakiramdam ng panganib ay ang Ascending Moon Old Man. Habang ang pag-aalala sa puso ni na Shi Xiaofei at Huang Xiaolong ay tumataas sa langit, ang payat at lantang iyon ay biglang namulaklak ang mukha ng matandang buwan ng isang nagniningning ng ngiti habang nakatingin kay Yang Yi, nagsasalita sa pinakamahinang boses, "Munting Yang, ikaw. Kawakas ay dumating upang makita ako. Little Yang." Ang parehong mga panga ni Huang Xiaolong at Shi Xiaofei ay halos malaglag sa sahig habang ang isang marahas na panginginig ay naglakbay sa kanilang mga gulugod. Sa oras na ito, ang boses ni Yang Yi ay tumunog, "Matandang halimaw, sa tingin mo ay kusang loob akong pumunta rito." Taglit niyang binanggit ang layunin ni Huang Xiaolong na ibigay ang Rising Tide Ascending Moon Divine Pellet sa matanda. Pagkatapos niyang makinig kay Yang Yi, sinisiyasat ng Ascending Moon Old Man si Huang Xiaolong mula sa itaas hanggang sa ibaba. Isang nakakatakot na matamis na ngiti ang lumitaw sa mukha ng matanda makalipas ang ilang segundo, "Munting brat, dahil handang dalhin ka ni Little Yang dito ng personal, maaari kong ibigay sa iyo ang Rising Tide Ascending Moon Divine Pellets." Nagulat at natuwa si Huang Xiaolong, ngunit alam niya na may huling bahagi sa pangungusap ng matanda, imposible para sa matandang ito na ibigay ang mga banal na pellet na iyon sa kanya ng ganoon kadali. "Maaari ko bang malaman kung anong kahilingan ni Senior?" Pinigilan ni Huang Xiaolong ang kanyang kagalakan, nagtanong sa malinaw na tinig. Ang Ascending Moon Old Man ay tumanggo na may mahinang ngiti, nasiyahan sa pagganap ni Huang Xiaolong sa ngayon, not bad, isang discerning brat. "Gawin natin ito, sa nakaraan, mayroon akong hindi nakasulat na panuntunan na ang sinumang darating na humihiling ng mga medicinal pellets ay maaaring pumili ng anumang bote mula sa aking koleksyon hanggat maaari nilang pinuhin ang isang sagradong grado na banal na pellet." Humigpit ang mga ekspresyon ni Yang Yi at Shi Xiaofei. "Matandang halimaw." Galit na sumigaw si Yang Yi, "Sinasadya mong pahirapan si Huang Xiaolong, sino ang hindi nakakaalam na isa sa mga kondisyon para sa pagpino ng sagradong gradong divine pellet ay ang God Flame ng High God Realm Master. Si Huang Xiaolong ay isa lamang God Realm Cultivator, paano niya magagawang pinuhin ng isang sagradong gradong banal na pellet?" May sinabi rin si Shi Xiaofei, na sumusuporta sa kanyang guro. Hindi pinansin ng umakyat na matandang lalaki ang kumukulong galit ni Yang Yi. Ang maliit na nakakatakot na matamis na ngiti ay nasa kanyang mukha pa rin, "Munting Yang, hindi mo ako masisisi sa bagay na ito ay isang patakaran na itinakda ng aking guro at gayon din ang panuntunan ng Thousand Worlds. Ang sekta. Hindi ko ito mababago sa gusto ko Thousand World Sect. Dapat tingin ang lahat sa Ascending Moon Old Man." Ang Ascending Old Man ay itinuwid ang kanyang mukha, "Tama, ang Thousand World Sect. Ang May Thousand World Sect ay isang kilalang sekta noong sinaunang panahon na kilala sa alchemy nito. Gayunpaman, ang mga disipulo ng Thousand World Sect ay bihirang ibunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan sa labas ng mundo, kaya kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ng Thousand World Sect.
Kung gayon, Senior Ascending Moon, ilan ang mga disipulo ng iyong Thousand World Sect? Ikaw ba ang pinuno ng Thousand World Sect? Tanong ni Huang Xiaolong dahil sa curiosity. Tatanong ni Huang Xiaolong, ang Ascending Moon Old Man ay mukhang awkward saglit, kumikilos ng walang kabuluhan habang siya ay nag-aalangan ng maraming beses bago tuluyang sinabing, dahil sa mahigpit na kahilingan ng Thousand World Sect na kumuha ng mga disipulo, wala tayo niyan. Maraming alagad. Hindi gaanong mga alagad. Tatlong pares ng mga mata ang nakatutok kay Ascending Moon Old Man. Sa kasalukuyan, ako lang ang alagad ng Thousand World Sect. Para bang hindi siya komportable sa tatlong matinding titig sa kanya, ang Ascending Moon Old Man ay bumulong ng totoo. Napatulala ang tatlong buwes. Isang sekta, isang tao. Habang pinapanood ang mga ekspresyon sa paligid niya, ang Ascending Moon Old Man ay nagngangalit sa galit, karamihan ay dahil sa kahihiyan, anong klaseng ekspresyon yan sa mga mukha mo? Hindi ba't sinabi ko na sa inyong lahat, ang ating Thousand World Sect ay may napakahigpit na mga kinakailangan para sa pagkuha ng mga disipulo, sa tingin mo ay tatanggapin natin ang anumang ligaw na pusa at asong kumakatok sa ating pintuan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi mabilang na mga mahuhusay na disipulo ng mga Super Force ang gustong mag-enroll sa ating Thousand World Sect, ngunit ang ating Thousand World Sect ang tumanggi sa kanila. Si Huang Xiaolong ay napahiya para sa ngalan ng matanda sa kanyang puso. Sumasang-ayon ako, Senior Ascending Moon, sabi ni Huang Xiaolong pagkatapos pag-isipang mabuti, ngunit kung magtagumpay ako sa pagpino ng isang sagradong bradong banal na tableta, ayaw ko ng isang bote ng Rising Tide Ascending Moon Divine Pellets, gusto ko ang formula. Ang isang bote ay, higit sa lahat, ay naglalaman ng 20 hanggang 30 Rising Tide Ascending Moon Divine Pellets. Maaaring hindi ito sapat upang matulungan ang kanyang mga magulang at ang iba pa na makapasok sa Saint Realm, ngunit sa mismong formula, si Huang Xiaolong ay maaaring pinuhin ang kasing dami ng Rising Tide Ascending Moon Divine Pellet bilang nais niyang. Fine, hanggat kaya mo talagang pinuhin ang isang sagradong bradong Divine Pellet, bibigyan kita ng Rising Tide Ascending Moon Divine Pellet na formula. Dahil sa inaasahan ni Huang Xiaolong, ang Ascending Moon Old Man ay tuwirang sumang-ayon sa kanyang kahilingan ng walang pag-aalinlangan. Hindi lang si Huang Xiaolong ang nagulat, sina Yang Yi at Shi Xiaofei na nakikinig sa gilid ay pareho. Ang pagkakaroon ng pill formula ay nangangahulugan na si Huang Xiaolong ay makakalikha ng maraming Saint Realm expert na nagpapahintulot sa lahat ng mga disipulo ng pamilya na nakarating sa peak half-step Saint Realm na pumasok sa Saint Realm ng walang anumang hadlang. Ang formula ng Rising Tide Ascending Moon Divine Pellet na ito, nang walang pagmamalabas, ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Gayunpaman, ang Ascending Moon Old Man ay sumang-ayon sa kahilingan ni Huang Xiaolong nang hindi man lang kumurap. Sa pagtingin sa nakakatakot na ngiti sa mukha ng Ascending Moon Old Man, isang hindi maipaliwanag na panginginig ang bumalot sa puso ni Huang Xiaolong, ngunit nabigo siyang malaman kung anong pakana ang maaaring binabalak ng matandang ito. Pinalitan ng 4 na tao ang venue sa isang square. Sa harap ng Ascending Moon Old Man, Yang Yi, at Shi Xiaofei, inilabas ni Huang Xiaolong ang Hailstone Holy Cauldron. Ang Hailstone Holy Cauldron. Nagningning ang mga mata ng Ascending Moon Old Man nang makita ang kaldero na inilabas ni Huang Xiaolong. Bilang isang nangungunang alchemist, natural niyang nakilala ang sinaunang banal na kaldero na ito. Bukod dito, maliban sa pagpino ng mga table task, ang Ascending Moon Old Man ay may isa pang libangan, ang pagkolekta ng iba't ibang banal na kaldero. Pagkatapos kunin ang Hailstone Holy Cauldron, naglabas si Huang Xiaolong ng daan-daang halamang gamot at elixir mula sa Hailstone Treasure. Habang ginagawa ito ni Huang Xiaolong, ang mga mata ng Ascending Moon Old Man ay muling nilalagnat habang nakatingin sa mga sangkap. Ang mga kamay ni Huang Xiaolong ay nagsimulang gumalaw, ang daan-daang mga halamang gamot at elixir ay lumipad sa hangin sa isang mahabang linya na kahawig ng isang banal na dragon na umaaligid sa hangin. Pagkatapos, simula sa ulo ng dragon, ang daan-daang sangkap ay nagsimulang lumipad papunta sa Hailstone Holy Cauldron. Ito ang nagbabagong kamay ng dragon ng sinaunang Dragon Clan. Nagulat ang Ascending Moon Old Man.
Sa alchemy, mahalaga ang mga teknik ng kamay, at ang Transfiguring Hand of the Dragon ng sinaunang Dragon Clan ay tiyak na nirerango sa nangungunang sampung. Higit pa rito, hindi inaasahan ng Ascending Moon Old Man na malalaman ni Huang Xiaolong ang pamamaraang ito. Hindi pinapansin ang paulit-ulit na paghingal na nagmumula sa Ascending Moon Old Man, nakatuon si Huang Xiaolong sa pagpapadala ng banal na dragon na binubuo ng mga halamang gamot at elixir sa Hailstone Holy Cauldron, at pagkatapos, lumitaw ang kulay gintong apoy sa magkabilang palad ni Huang Xiaolong. Nang makita ang ginintoang apoy ni Huang Xiaolong, ang mga mata ng Ascending Moon Old Man ay biglang nanliit, natabunan ang nagbabagang tingin na tinatitigan niya kay Huang Xiaolong, na para bang nakatagpo siya ng walang katulad na kayamanan. Sa kanyang paningin, masasabi niya sa isang sulyap na ang walang pangalan na gintong apoy na ito ay hindi mas mahina kaysa sa God Flame ng isang High God Realm Master. Sa puntong ito, naniwala siya sa wakas na magagawa ni Huang Xiaolong na pinuhin ang isang sagradong gradong banal na pellet. Isang God Realm Cultivator na nagpino ng isang sagradong gradong banal na pellet. Guro, sa wakas ay natagpuan ko na ito. Kawakas natagpuan na rin. Ascending Moon Old Man exclaimed under his tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 636. Ito ang iyong dakilang pagpapala. Gayunpaman, napansin ni Yang Yi at si Xiaofei ang nasa sabik na ekspresyon sa mukha ng Ascending Moon Old Man habang siya ay gumagalaw sa kanyang sarili. Ang pares ng Master Disciple ay naguguluhan at naguguluhan, hindi nauunawaan kung bakit ang Ascending Moon Old Man ay maglalantad ng labis na pananabik at nilalagnat ng mga mata habang pinapanood si Huang Xiaolong. Kung si Huang Xiaolong ay tunay na nakapagpino ng isang sagradong gradong banal na pellet, kung gayon ang Ascending Moon Old Man ay kinakailangang bigyan siya ng Rising Tide Ascending Moon Divine Pellet na formula. Sa matanda, hindi ito dapat maging isang bagay na dapat ikatuwa at pakiligin. Tama. Habang sinusubukan ni Yang Yi at si Xiaofei na alisin ang kanilang pagkalito, ang walang kamatayang essence fire sa mga palad ni Huang Xiaolong ay nahati sa siyam na fire dragon, na humahabi sa paligid ng Hailstone Holy Cauldron sa isang partikular na ritmo. Siyam na dragon na umaakyat sa langit. Ang Ascending Moon Old Man ay kumikinang habang patuloy siyang nagmamasid. Binigyan siya ni Huang Xiaolong ng ilang mga sorpresa ngayon. Ang Nine Dragons Rising to the Heavens ay isa pang diskarte sa pagpino ng tableta sa pinakamataas na grado ng sinaunang Dragon Clan, ngunit kailangan nitong magkaroon ng mataas na antas ng kontrol ang tao sa apoy, kung hindi nila magagawang paghiwalayin ang kanilang apoy sa siyam na apoy na dragon, bilang kahit na hindi gaanong makontrol lahat ng siyam na fire dragon upang pinuhin ang mga sangkap sa loob ng kaldero. Sa katunayan, marami sa mga alchemist ng galaxy sa kasalukuyang panahon ang mahihirapang gawin ito. Parehong natahimik si Yang Yi at si Xiaofei habang pinapanood nila ang siyam na fire dragon na umiikot pataas at pababa sa palibot ng Hailstone Holy Cauldron na natulala sa eksena. Kahit na si Yang Yi ay isang High God Realm Master, ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay maituturing lamang na possible. Ang alchemy ay katulad ng paglilinang sa isang paraan dahil ito ay nakasalalay sa talento ng isang tao. Hindi lahat ng High God Realm Master ay maaaring maging isang top-level alchemist sa parehong oras. Kahit na si Yang Yi mismo ay hindi sanay sa alchemy, nakikita niya na si Huang Xiaolong ay nakakuha ng mahusay na kontrol sa kanyang pagmamanipula ng apoy. Samantalang si Shi Xiaofei ay nag-e-enjoy lang sa eksena, hindi pa siya nakakita ng sinumang nag-refine ng mga table task, at tiyak na hindi isang taong napakaganda habang ginagawa ito. Kung malalaman ni Huang Xiaolong ang iniisip ni Shi Xiaofei, malamang nang umiti siya ng pilit. Bagamat kaya niyang kontrolin ang siyam na fire dragon upang pinuhin ang mga sangkap sa loob ng Hailstone Holy Cauldron, ito ay isang mabigat na pagsisikap. Kung mawalan siya ng focus kahit sa isang maikling segundo, maaaring magbanggaan ang siyam na fire dragon sa isa't isa, mapapaso ang lahat ng daan-daang sangkap ng halamang gamot sa loob ng kaldero, at masira ang mga ito. Ang siyam na fire dragon ay umikot sa paligid ng Hailstone Holy Cauldron sa loob ng mahigit isang oras bago ang isang kasiya siyang malamyos na tunog ay umalangaw mula sa loob ng kaldero.
Ito ang tunog bago ang pagbuo ng tableta. Dumiwanag ng maliwanag ang mga mata ng Ascending Moon Old Man. Tanging ang mga medicinal pellets na may mataas na antas ng kadalisayan ang maglalabas ng ganoong malambing na tunog bago ang peel condensation. Mula sa loob ng banal na kaldero, ang malambing na tunog ay lalong lumakas, isang malinaw na senyales na ang pagpipino ng tableta ay malapit na sa tagumpay. Biglang tumigil ang mga kamay ni Huang Xiaolong na kumokontrol sa siyam na Fire Dragon. Sa halip, tumulak sila pasulong na parang gumagawa ng mga alon sa hangin, na nagpapadala ng masiglang mga alon ng walang kamatayang essence na apoy upang hugasan ng Hailstone Holy Cauldron. Ito ang 100 Waves Overlapping Hands. Maging ang Ascending Moon Old Man ay hindi man lang namalaya na tumaas ang tibok ng kanyang puso. Ang 100 Waves Overlapping Hands technique ay mas mahirap kaysa sa nakaraang Transfiguring Hand of the Dragon at 9 Dragons Rising to the Heavens. Ang pamamaraan na ito ay nangangailangan ng tao na baguhin ang kanyang sariling apoy sa 100 layer ng mga alon. Bukod dito, ang bawat alon ay nakaling sa kasunod na alon. Tuloy-tuloy ang mga ito at hindi maaaring i-disconnecta hanggang sa makamit ang 100 layer, na nangangailangan ng mas mataas na pagiging sophisticado sa pagkontrol ng apoy kaysa sa 9 Dragons Rising to the Heavens. Pagkatapos kumpletuhin ang 100 Waves Overlapping Hands technique, ang mga daliri ni Huang Xiaolong ay bumuo ng selyo, gamit ang kanyang immortal na essence fire upang bumuo ng malapalo na simbolo ng talisman na naglalaman ng pentagon diagram sa loob. Ito ay, ang Fire Law Formation. Ang puso ng Ascending Moon Old Man ay nakaranas ng sunod-sunod na alon ng pagkabigla. Ang pagbuo ng Fire Law Formation gamit ang sariling apoy ay mas mahirap kaysa sa 100 Waves Overlapping Hands technique. Pumunta ka. Naglabas ng maikling sigaw si Huang Xiaolong, at ang Fire Law Formation sa pagitan ng kanyang mga kamay ay lumipad pasulong, papasok sa Hailstone Holy Cauldron. Sa sumunod na segundo, isang malinaw na chime ang umalingaw-ngaw sa hangin. Nang bumukas ang takip ng kaldero, lumipad palabas ang mga table tas ng nagniningning na gininto ang kulay. Ito ay Spring Autumn 100 Life Divine Pellets. Sa pagkakataong ito, si Yang Yi ang napabulalas ng may pagtataka. Ang Spring Autumn 100 Life Divine Pill na ito ay isang maalamat na sagradong gradong divine pellet. At ang dahilan kung bakit nakilala ni Yang Yi ang sagradong gradong banal na pellet na ito ay dahil nakakonsumo siya ng isa sa nakaraan. Ang Spring Autumn 100 Life Divine Pellet na ito, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay makapagpapagaling ng mga sugat ng isang tao sa loob ng isang oras, gaano man kalubha ang mga pinsala, ganap na gumaling. Kahit na ito ay isang malubhang na sugatan na High God Realm Master. Tama, sila talaga ang Spring Autumn 100 Life Divine Pellets. Bukod dito, ito ay mga top grade pellets. Sumigaw ang Ascending Moon Old Man, isang nagniningning ng ngiti sa kanyang mukha habang nakatitig kay Huang Xiaolong na may kumikinang na mga mata. Kinuha ni Huang Xiaolong ang Hailstone Holy Cauldron at pinakalma ang kanyang lumalakas na God Battle Chi bago humarap sa Ascending Moon Old Man, sinabing, Senior Ascending Moon, dahil matagumpay na napino ng Junior na ito ang isang sagradong gradong banal na pellet, ang Rising Right Ascending Moon Divine Pellet na iyon. Formula, pwede mo bang ibigay sa Junior na ito ngayon? Ang mga labi ng Ascending Moon Old Man ay pumulupot pabalik habang ang isang malakas na tawa ay nagmula sa kanya sa mahabang panahon hanggang sa kung saan naisip ni Huang Xiaolong, Yang Yi, at Shi Xiaofei na tatalikuran ang matanda sa kanyang salita. Pagkatapos ay sinabi ng Ascending Moon Old Man kay Huang Xiaolong, munting brat, lumuhad at magbigay galang kay Master. Ha? Ano? Lumuhad at magbigay galang kay Master. Halos madapa ang 3 taong naroroon na bumagsak sa lupa. Ano ang kailangan nitong gawin, ano iyon? Nang mabawi ang kanyang katahimikan, kakaibang tumingin si Huang Xiaolong sa Ascending Moon Old Man. Sa puntong ito, sa loob-loob ni Huang Xiaolong ay naghinala na ang matandang ito ay walang kakaibang ugali, sa halip siya ay ganap na mental. Ang ekspresyon ni Huang Xiaolong ay ikinagalit ng matanda, bata, anong klaseng hitsura yan sa iyong mga mata? Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa guro at pagmamahal sa kabataan? Paano mo magagamit ang ganitong uri ng titig para tingnan ang iyong guro?
Si Huang Xiaolong, Yang Yi, at Shi Xiaofei ay pawis na pawis sa kanilang mga puso. Ngayon, itinaas ito diretso sa master. Ang Ascending Moon Old Man ay nagpatuloy sa pagpupersage, munting brat, isipin mo ito, gaano core aming mga disipulo ng mga super force at pamilya ang nakiusap na pumasok sa ating Thousand World Sect ngunit tumanggi kami, ito ang iyong hindi inaasahang pagkikita. Ang pinakamalaking swerte ng aso sa universo. Ito ang iyong dakilang pagpapala. Naiintindihan mo ba? Ang Ascending Moon Old Man ay may ekspresyon na sinisisi ang bakal na hindi nagiging bakal habang tinatitigan niya si Huang Xiaolong, galit na hindi nakilala ni Huang Xiaolong ang isang magandang bagay na inilagay sa kanyang harapan. Ang mga ekspresyon ni Yang Yi at Shi Xiaofei ay naging kakaiba habang pinapanood ang Ascending Moon Old Man. Nakatakdang pagkikita. Aso si Asterisk T swerte. Malaking kapalaran. Pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang daliri ng matanda na lalong lumalapit sa kanyang ilong, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang puso. Sa puntong ito, ang nagngangalit na Ascending Moon Old Man ay biglang tumigil, napalitan ng isang magiliw, matamis na nakangiting mukha. Brat, hindi mo ba gusto ang Rising Tide Ascending Moon Divine Pellet na formula? Hanggat kukuha ka ng apprenticeship sa ilalim ko, ipapasa ko sa iyo ang punong posisyon ng Thousand World Sect, hindi ba sa iyo ang formula na iyon? Natigilan si Huang Xiaolong, gumagana rin ang ganito. Ang Ascending Moon Old Man ay nagpatuloy sa paghagis ng mas nakakaakit na mga pain. Sa oras na iyon, hindi lamang ang Rising Tide Ascending Moon Divine Pellets Formula, ang lahat ng pill formula na pagmamayari ng Thousand World Sect ay magiging sa iyo. Alam mo ba ang tungkol sa Swallow ang Sky Starquake Divine Pill? Ang pill na ito ay maaaring tumaas ang pagkakataon na ang pinakamataas na kalahating hakbang ng mga master ng God Realm ay makapasok sa God Realm ng 50%. Tumaas ng 50%. Ang mga mata ni Huang Xiaolong, Yang Yi, at Shi Xiaofei ay kumikislap na parang mga bituin. Ang Ascending Moon Old Man ay tumawa, ako lang ang makakapagpino nitong Swallow ang Sky Starquake Divine Pill, at ako lang ang may formula ng pill. Siyempre, kung sasali ka sa Thousand World Sect ko, na pumalit sa punong posisyon, magiging iyo din ang formula ng tabletang ito. Matandang halimaw, sigurado akong hindi mo alam, si Huang Xiaolong ay ang personal na disipulo ng Black Warrior Institute Principal. Sumingit si Yang Yi sa puntong ito. Ang Ascending Moon Old Man ay natigilan saglit bago tumingin muli kay Huang Xiaolong, kaya, ikaw si Feng Yang ang personal na disipulo ng batang iyon. Nang marinig ng matandang lalaki na tinutukoy ang kanyang guro bilang maliliit na batang iyon, ang mga itim na linya ay lumiwanag sa noo ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang seniority ng matandang ito, talagang kwalipikado siyang tawagin si Feng Yang na isang maliit na bata. Marahil, sa buong Black Tortoise Galaxy, ang Ascending Moon Old Man na ito ay nagtataglay ng pinakamataas na seniority. Kahit na ang mga super forces at pamilya ng mga ninuno ay kailangang ibaba ang kanilang mga sarili, gamit ang terminong hunyer, upang tukuyin ang kanilang sarili sa harap niya. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 637. Takit ng ulo ni Huang Xiaolong. Isipin mo, sinong mga disipulo ng Super Force ang walang higit sa isang master sa kanilang buhay. Mas mahina pa ang boses ng Ascending Moon Old Man na itinuro ang kanyang susunod na tanong kay Yang Yi. Yang Yi, sa pagkakaalam ko, hanggang ngayon, mayroon kang hindi bababa sa 4 na masters, tama ba? Hindi nagsalita si Yang Yi, ngunit base sa ekspresyon ng mukha niya, pumayag siya. Ang Ascending Moon Old Man ay muling bumaling kay Huang Xiaolong, ang iyong guro, ang batang Feng Yang na iyon, ay may kasing dami ng 3 masters, kaya't hindi mo ipinagkanulo ang iyong guro kahit na ikaw ay naging disipulo ko. Umiling si Huang Xiaolong. Tulad ng sinabi ng Ascending Moon Old Man, sinong mga disipulo ng Super Forces ang walang ilang masters? Ang pagpasok sa isang apprenticeship relationship sa Ascending Moon Old Man ay hindi nangangahulugang pinagtaksilan niya ang iba pa niyang masters. Gayunpaman, ang bagay na ito ay masyadong biglaang nangyari, na naging sanhi ng pagkahilo ni Huang Xiaolong at hindi niya matanggap ang lohika sa maikling panahon. Ito.
Senior Ascending Moon, ito ay ganito, ang bagay na ito ay medyo biglaan sa akin, gusto kong bumalik sa Black Warrior Institute at makipagkita sa aking guro bago magdesisyon. Nag-iisip si Huang Xiaolong ng ilang oras at sa wakas ay sinabi. Ngunit, tungkol sa Rising Tide Ascending Moon na formula ng tableta. Bago pa matapos si Huang Xiaolong, ang Ascending Moon Old Man ay sumisigaw na sa kawalan ng kasiyahan, ano? Nakikita mo ang iyong guro. Ikaw ay magiging aking alagad, para saan mo makikita ang iyong guro? Hindi ba ako ang iyong guro? Huwag mong sabihin sa akin Fangyang na ang batang iyon ay nangangahas na magkomento. Anong Rising Tide Ascending Moon Pill Formula? Ikaw na walang utang na loob, hindi gumagalang sa iyong guro, hindi mo pa inilalagay ang master na ito sa iyong mga mata, ngunit mayroon ka pa ring mukha para humingi ng Rising Tide Ascending Moon Pill Formula. Ang dere ng Ascending Moon Old Man ay lumipad sa lahat ng direksyon habang ang mga salita ay lumabas mula sa kanyang bibig, na tila walang katapusan, na naging dahilan upang ang kanyang tatlong miyembro ng audience ay nabigla. Nakanganga ang bibig ni Huang Xiaolong, iniisip na ang tempo ng Ascending Moon Old Man na ito ay talagang mahirap sundin. Kanina pa siya nagsasalita ng maayos, pero sa isang kisap mata, mas mabilis magbago ang mood niya kaysa sa panahon. Pinagalitan siya ng matanda hanggang sa puntong walang luhang pumapatak kahit umiiyak. Valentuna, wala siyang magawa sa lantang matandang ito. Hindi siya maaaring manalo laban sa matanda sa isang labanan, at tiyak na hindi siya mananalo sa pakikipagtalo. Senior Ascending Moon, maaari ka bang maging makatwiran ng kaunti? Si Huang Xiaolong ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha, pumayag ka kanina na kung maaari kong pinuhin ang isang sagradong gradong banal na pellet, bibigyan mo ako ng formula ng tableta para sa Rising Tide Ascending Moon Divine Pellet. Ano, sabi mo nagiging unreasonable ako? Ang Ascending Moon Old Man ay kahawig ng isang daga na natapakan ang buntot nito, tumalon ng mataas sa hangin. Isang daliri na nanginginig sa galit ang itinuro kay Huang Xiaolong, ikaw na hindi karapat-dapat na disipulo, anong lakas ng loob mong sabihin iyan tungkol sa iyong guro, ako? Tinong nagsabing hindi kita bibigyan ng formula ng tableta? WHO. Tinabi ko na kung ikaw ay magiging aking alagad, ang Rising Tide Ascending Moon formula ay sa iyo. Si Huang Xiaolong ay malapit ng malunod sa sarili niyang pawis, kaya pinili niyang tumahimik ng masunurin. Gayunpaman, habang pinapanood ang Ascending Moon Old Man na tumatalon-talon, nag-aapoy sa galit, nag-spray ng dere sa kabuuan, biglang humagalpak ng tawa si Shi Xiaofei, pakiramdam na ang Ascending Moon Old Man na ito ay talagang napaka-cute. Kahit na sa kakaibang ugali ng matanda, mas nahilig ito sa kaibig-ibig. Nakarinig ng tawa sa kanyang likuran, ang Ascending Moon Old Man ay tumingin sa kanyang balikat sa isang tumatawang Shi Xiaofei, nagtanong, munting manika, ano ang tinatawanan mo? Umajejek si Shi Xiaofei, maingat na tumugon habang pinagmamasdan ang mukha ng matanda, sa tingin ko ay napakamahal ni Senior. Si Huang Xiaolong ay ganap na hindi nakaimik sa gilid, hindi pa siya nakakita ng taong napakakapal ang mukha. Parang habang tumatagal, mas lalong naging makapal ang mukha nila. Sa oras na ito, ang apat na tao ay nakarinig ng mahinang daing. Lumingon sila sa direksyon ng tunog, nakita nila ang medicine boy na pinadala ni Yang Yi na lumilipad sa ibabaw ng bunganga ng bulkan na dahan-daang umakyat pabalik sa bunganga ng bunganga. Itim ang buong katawan ng medicine boy na may uling, na may malaki at maliliit na butas sa kanyang mga damit, napakarami kung kaya't makikita pa ng isa ang kanyang birdie. Isang napakaliit na maliit na birdie. Mabilis na nagmadali ang medicine boy sa gilid ng Ascending Old Man, ang isang daliri ay nakaturo kina Yang Yi, Huang Xiaolong, at Shi Xiaofei, na malungkot na bumubulong, Ancestor, kailangan mo akong tulungan na makakuha ng hustisya, ang tatlong taong ito ay masyadong walang kabuluhan. Inaatake ako sa sandaling dumating sila, hindi ka pinapasok ang mga mata nila. Umunat ang noo ni Huang Xiaolong nang marinig ang akusasyon ng medicine boy. Gayunpaman, ang Ascending Moon Old Man ay biglang lumiko patungo sa Medicine Boy, ang kanyang backhand ay kumonekta sa pisngi ng Medicine Boy, na nagpalipad muli sa Medicine Boy, na nahulog sa bunganga ng bulkan. Maanghang hanggang umiyak ang nanay mo.
Matagal akong naghihintay ng isang personal na disipulo na lumitaw, gaano ka kalakas loob na alipin na magsalita ng masama tungkol sa aking disipulo sa harap ko. Ang ascending moon Oldman ay nagbubuga ng galit. Ang tatlo pang tao ay muling nabigla at hindi nakapagsalita. Wala silang narinig tungkol kay Huang Xiaolong na pumayag na sambahin ang ascending moon Oldman bilang master. Mabilis na bumalik ang matanda kay Huang Xiaolong, umaaliw, munting disipulo, huwag matakot, sabihin lang kay master kung sino man ang maglalakas loob na magsalita ng masama tungkol sa iyo, ang guro na ito ay magtataguyod ng hustisya para sa iyo. Kumalaw ang lalamunan ni Huang Xiaolong, ang pighati na kapitan ay nahalo sa kawalan ng kakayahan. Paano ito? Dahil kailangan mong bumalik sa Black Warrior Institute, sasamahan ka ni Master sa biyaheng ito pabalik. Ascending Moon Oldman pagkatapos ay sinabi. Gusto ni Senior na sumama sa akin sa Black Warrior Institute. Natigilan si Huang Xiaolong. Napangiti ang mga labi ng Ascending Moon Oldman, tingnan mo, napakasaya mo na hindi ka makapag-isip ng maayos. Kahit na ang Zhang family ancestor ay hindi nakatanggap ng ganitong uri ng paggamot. Isang nakapagpapaalaala na ekspresyon ang lumutang sa mukha ng matanda sa loob ng maikling sandali, matagal na panahon na ang nakalipas mula nang makipagkita ako sa ilang mga matandang kaibigan, sa pagkakataong ito ay lalabas, dapat ko silang puntahan. Hindi alam ni Huang Xiaolong kung ano ang sasabihin. Wala siyang kapangyarihan na pigilan ng Ascending Moon Oldman na sundan siya pabalik sa Black Warrior Institute, gayunpaman, ayon sa kakaibang ugali ng matandang ito, malamang na hindi niya maiwasang maakit ng ilang problema pagdating sa Black Warrior Institute. Kalimutan nito, unti-unti niyang gagawin ang mga bagay-bagay pagdating nila, inaliw ni Huang Xiaolong ang sarili. Gayunpaman, matapos makarating hanggang sa Winter Northworld at muling makasama si She Xiaofei, nagpasya si Huang Xiaolong na manatili ng ilang araw bago bumalik sa Black Warrior Institute. Nang marinig ang plano ni Huang Xiaolong, ang Ascending Moon Oldman ay sumilay ng isang napakatalino ng ngiti, Brat, hindi masama ang iyong paningin, lubos akong nasisiyahan sa napili mong alagad na ito. Kumuha siya ng isang bote ng mga table tas at sinabi kay She Xiaofei, walang gaanong maibibigay sa iyo si Master, ito ay isang bote ng Snow Jade. Ang mga table tas na ginawa mula sa 1,000 uri ng malamig na elemento ng halamang gamot na aking nakolekta. Malaki ang maitutulong nito sa iyong paglilinang. Si She Xiaofei ay natigilan, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Yang Yi, pagkatapos ay kay Huang Xiaolong. Nang makitang walang tumutol sa kanilang dalawa, tinanggap ng kanyang kamay ang bote na may kulay rosas na kulay sa kanyang mga pisngi. Pagkatapos, umalis ang tatlong tao sa cultivation cave ng Ascending Moon Oldman, babalik sa lupain ng bagong buwan, kasama ang matanda na sumama, na sinasabing si Huang Xiaolong ay kanyang disipulo, kung saan pupunta ang disipulo, syempre, sumusunod ang guro. Walang makakatalo sa matandang ito sa kanyang baluktot na lohika, kasama na si Huang Xiaolong. Pumalik sa tirahan ni Yang Yi, iminungkahi ni She Xiaofei kay Huang Xiaolong na pumunta sila sa kalapit na lungsod para mamasyal dahil libre sila. Simula nang dumating siya rito, hindi na siya nakalabas sa alinmang lungsod. Siyempre, pumayag si Huang Xiaolong. Ngunit ang nagpasakit ng ulo ni Huang Xiaolong ay ang katotohanan gusto rin ng Ascending Moon Oldman na sumama sa kanila para mamasyal. Pagamat si Huang Xiaolong ay lubhang nag-aatubili na kalagkarin ng isang napakalaking pamilya, wala siyang ibang pagpipilian kundi dalhin din ang matanda. Makalipas ang ilang oras, lumitaw sina Huang Xiaolong, She Xiaofei, at ang Ascending Moon Oldman sa lungsod na pinakamalapit sa lupain ng bagong buwan, Winter Moon City. Tirichet Asterisk S. Sa oras na ito, sa loob ng isang engranding mansyon sa timog na bahagi ng Winter Moon City, si Zhang Han ay nakikinig sa isang ulat ng kanyang mga nasasakupan, na nagsasabi na sina Huang Xiaolong at She Xiaofei ay lumitaw sa Winter Moon City. Isang mabangis at nakakatakot na tawa ang umalangaw sa mansyon, munting pump, sa ilang sandali, papaluhod kita sa harapan ko at dilaan ang likod ng tyrant boar sa harap ni She Xiaofei. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 638.
Paano kita dapat makipag-usap? Ang lahat ng mga nasasakupan ni Zhang Han ay nanginginig sa loob pagkatapos pakinggan ang kanyang masamang plano. Iniisip ang kakilakilabot na eksenang iyon, hindi nila napigilan ang paglunok ng kanilang laway sa kaba, nanginginig. Pinilit na gawin ang ganoong uri ng gawain sa harap ng babaeng mahal nila, ito ay isang kahihiyan na mas masahol pa sa kamatayan. Young Lord? Maliban kay Shi Xiaofei at ang lalaking iyon, may isang payat, lantang matanda na mukhang pulubi sa kanila, dapat ba nating imbestigahan ang pagkakakilanlan ng matandang iyon? Maingat na nag-isip si Chen Yun, pinaalalahanan si Zhang Han. Ngunit winagiway lang ni Zhang Han ang kanyang kamay sa paraang, hindi na kailangan, isang matandang pulubi lang. Go! Isama ang lahat ng mid-level at high-level na master ng God Realm ng Zhang family dito, kaagad, sa sandaling ito. Gayun din, magpadala ng isang tao upang kumuha ng isang tyrant boar at dalhin ito, isa na may pinakamalaking likuran. Oo, Young Lord. Si Chen Yun at ang iba ay sabay na sumagot pagkatapos ay umatras sa kanilang sariling gawain. Sa pinakamaikling panahon, ang lahat ng mid at high level na God Realm Master ng Zhang family ay nagtipon sa harap ni Zhang Han. Kung ito ay karaniwang disipulo ng pamilya Zhang, walang alinlangan na wala silang autoridad na tipunin ang lahat ng mid at high level na God Realm Master sa loob ng isang lungsod sa napakaikling panahon. Gayunpaman, si Zhang Han ay ang kasalukuyang anak ng Zhang family patriarch, siya ay isang taong may hawak na token ng Zhang family patriarch. Sa makatuwid, hindi katakataka na maaari niyang idirekta ang mga master sa ilalim ng Zhang family. Ang tingin ni Zhang Han ay dumaan sa 20 nasa kalagitnaan at mataas na antas na mga master ng God Realm at tumango sa kanyang ulo. Siya ay lubos na nasisiyahan, lalo na nang tumingin siya sa gilid, kung saan ang isang napakalaking tyrant boar na may mas malaking likod ay nakatali. Not bad, this tyrant boar is not bad. Ang maliit na punk na iyon ay nasa Epoch Cloud Street ngayon, tama. Ganun nga, Young Lord. Tamahan mo ako sa Epoch Cloud Street. Tiyaking may bumubuntot sa batang iyon, huwag hayaan siyang makatakas. Utos ni Zhang Han habang pinamumunuan niya ang grupo ng mga master ng Zhang family sa kalye kung saan naroon ang tatlong grupo ni Huang Xiaolong. Sa Epoch Cloud Street, hawak ni Shi Xiaofei ang kamay ni Huang Xiaolong habang masayang binisita niya ang sunod-sunod na tindahan. Ang mga babae ay mahilig mamili, ito ang kanilang likas na katangian, at si Shi Xiaofei ay hindi naiiba. Pinili ni Shi Xiaofei ang lahat ng nagustuhan niya. Sa kabutihang palad, mayroong isang bagay na tinatawag na spatial ring, kung hindi madadala ni Huang Xiaolong ang lahat gamit ang kanyang dalawang kamay. Habang pinagmamasdan ang tambak ng mga bagay sa loob ng Azure ring na lumalaki, si Huang Xiaolong ay napangiti lamang ng pilit. Ang tunay na nagpatahimik kay Huang Xiaolong ay ang matanda ay isa pang shopaholic, na naghagis ng anumang magagandang bagay na nakita niya sa kanyang sariling spatial ring ng walang pag-aalinlangan, na iniwan si Huang Xiaolong upang kunin ang bayarin. Walang kahihiyang sinabi ng Ascending Moon Old Man na ang Thousand World Sect ay pagmamayari ni Huang Xiaolong sa hinaharap, at ang Rising Tide Ascending Moon Pill Formula, Swallowing Sky Starquake Divine Pill Formula, at ang iba pang pill formula ay kay Huang Xiaolong. Sa makatuwid, bilang isang alagad na nagbabayad para sa mga binili ng kanyang guro, ito ay isang bagay na ganap na natural. Matapos ang kalahating araw na pamimili, tumigil ang tatlo nang dumaan sila sa isang restaurant na ang pangalan ay Lair Wine Shop. Inihingal ang nakakaakit na amoy ng alak na lumulutang mula sa tindahan ng alak, hinailan ng Ascending Moon Old Man si Huang Xiaolong ng may determinasyon. Sa paghusga sa kanyang reaksyon, ang matanda ay isa ring winebug tulad ni Huang Xiaolong. Ilang sandali matapos gawin ang kanilang order, dinala na ng waiter ang alak at mga pinggan sa kanilang mesa, ngunit, sa sandaling ito, isang maingay na kaguluhan, pati na rin ang mga panginginig sa lupa, dahilan upang tumingin si Huang Xiaolong sa labas, kung saan si Zhang Han at ang kanyang grupo ay nagmamadali patungo sa entrance ng restaurant na nakasakay napakalaking hayop mounts. Nang makita si Zhang Han, bahagyang tumaas ang kilay ni Huang Xiaolong. Mukhang hindi inilagay ni Zhang Han sa kanyang puso ang babalang ibinigay niya sa kanya noong nakaraan.
At muli, normal para sa isang taong may pagkakakilanlan at katayuan ni Zhang Han na maghiganti. Sa kasamaang palad, ang kalaban ni Zhang Han sa pagkakataong ito ay siya. Sa pag-iisip nito, ang sulok ng bibig ni Huang Xiaolong ay nakakurba sa isang mapanlinlang na malamig na pagngisi. Sa labas ng pasukan ng restaurant, hindi bumaba si Zhang Han. Direkta siyang bumangga sa restaurant na nakasakay sa kanyang beast mount na sinira ang entrance ng restaurant. Ang mga customer ay sumigaw at naghiyawan sa alarma habang tumatakas patungo sa kaligtasan. Habang pinapanood ang eksenang ito, tumawa si Zhang Han. "You punk, nagkita ulit tayo." Tumigil sa pagtawa si Zhang Han, pinandilatan si Huang Xiaolong na may mga mata na nagbubuga ng napakaraming intensyon ng pagpatay. Kung pumikit ka sa lupain ng bagong buwan, kasama ang matandang babaeng si Yang Yi sa paligid, magiging maingat pa rin ako, ngunit sino ang nakakaalam na ikaw at itong si She Xiaofei Slot ay naglakas loob na pumasok lungsod ng Winter Moon. Maghintay lang at tingnan kung paano kita gagampanan ng kamatayan mamaya. Bumalik siya sa grupo ng mga master ng Zhang family, dalhin ang Tyrant Boar. Magalang na sumunod ang isa sa mga master ng Zhang family at dinala ang Tyrant Boar na inihanda nila kanina. Natarante si Huang Xiaolong, ano ang pinaplano ng batang ito na dinadala ang isang Tyrant Boar. Nang mapansin ang pagkalito ni Huang Xiaolong, tuwang-tuwang itinuro ni Zhang Han ang malaking Tyrant Boar. Malungkot ang mukha niya, "Pump, ang Tyrant Boar na ito ay espesyal na inihanda para sa iyo. Inutusan ko ang aking mga master ng Zhang family na kunin ito ng may pag-iingat, ano sa palagay mo? Ang puwitan ng Tyrant Boar na ito ay sapat na malaki, hindi ba? Sa ilang sandali, papaluhod kita sa harap ko mismo, sa harap ni Shi Xiaofei na kalapit ang mababa ang lipad, at dilaan ang puwitan ng Tyrant Boar na ito ng malinis." Ang ibang mga customer na nagtatago sa gilid ay nanginginig, habang ang mga goosebumps ay lumalabas sa kanilang balat pagkatapos marinig ang plano ni Zhang Han. "Ang iyong ina, hindi ba ito masyadong mapilit? Ang ganitong uri ng parusa ay talagang masyadong brutal. Mas nakakatakot kaysa sa nakita o narinig nila sa ngayon. Mas gugustuhin pa nilang mamatay ang sarili nila kaysa dumaan dito." Itinaas lang ng Ascending Moon Old Man ang kanyang tasa ng alak, sakam na lagok nang bigla niyang marinig ito, na naging dahilan upang mailuwa niya ang subo ng alak. Nagkataon, ang direksyon na ini-spray niya ay nasa mukha ni Zhang Han. Nawala ang mabangis na ngiti sa mukha ni Zhang Han. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay niya para punasan ang likidong tumutulo sa kanyang bibig na nagiiwan ng kakaibang lasa. Medyo masangsang, medyo maalat, at medyo mabaho. Tahimik na lumingon si Zhang Han sa Ascending Moon Old Man, ang kanyang tingin ay bumagsak sa hanay ng mga dilaw ng ngipin ng matanda. "Patayin ang mapahamak na matandang aso para sa akin." Pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, umungal si Zhang Han sa bawat hibla ng kanyang katawan, itinuro ang isang daliri sa Ascending Moon Old Man. Ang galit na tingin sa mga mata ni Zhang Han ay nag-iwan ng walang pag-aalinlangan na gusto niyang punitin ang matanda gamit ang sarili niyang kamay. Ang isa sa mga master ng God Realm ng Zhang family ay humakbang at sumunod. Pagkatapos ay tumalon siya, itinutok ang dalawang kamao sa Ascending Moon Old Man. Ang mga maliliwanag na ilaw ay kumikislap at ang nagninangas na apoy ay tumaas sa kalangitan, ang metallic flames fist ng Zhang family. Nang maghanda ang takot na mga customer, sa pag-aakalang mamamatay ang malapulubing matandang lalaki sa ilalim ng isang kamao, mabangis na tumayo ang matanda, ang kanyang palad ay mabilis na humampas habang umaatungal sa galit, si Fudge. Ang matandang ito ay bihirang lumabas para huminga ng hangin at kaunting alak, ngunit kahit sa oras na ito ay may mga taong dumarating upang istorbohin ako. Pak! Isang malakas na sampal ang nagdugtong. Ang Seventh Order God Realm Master ay nagpakawala ng matinis na sigaw habang ang kanyang katawan ay ibinagsak pabalik sa ere, lumilipad sa malayo at nawawala sa paningin ng lahat. Natahimik ang buong restaurant, tanging ang nguso lang ng Tyrant Boar ang maririnig.
Pagkaraan ng mahabang panahon, si Zhang Han at ang grupo ng mga master ng Zhang family ay nakabawi mula sa kanilang pagkagulat nang makita ang Seventh Order God Realm na sinampal, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay solemn sa pagkakataong ito na nakatingin sa pulubi na matanda. Nagpapadala ng Seventh Order God Realm na hindi makita sa isang sampal, anong klaseng lakas ito? At least, dapat siya ay isang Ninth Order God Realm. Kahit isang Eighth Order God Realm ay hindi kaya nito. Ang magulo ang buhok, lantang matandang ito na may hitsura ng pulubi ay talagang master ng Ninth Order God Realm. Si Zhang Han at ang grupo ng mga master ng Zhang family na kasama niya ay nahirapang tanggapin ito. Gayunpaman, pagkatapos na mabawi ang kanyang talino, tumingin si Zhang Han sa Ascending Moon Old Man at sinabing, "Matanda, nangangahas ka bang sakta ng elder ng aking Zhang family? Naghahanap ka ng kamatayan. Walang makapagliligtas sa iyo ngayon. Grand Elder Jihong, patayin ang matandang ito." Inutusan ni Zhang Han ang isa sa mga high-level na God Realm Master sa likod niya. Si Zhang Jihong, ang tanging Zhang family Grand Elder sa grupo, ay isang 10th Order God Realm Master. Tumango si Zhang Jihong, pumakbang pasulong habang pinagmamasdan ng Ascending Moon Old Man, "Paano kita haharapin?" Sa kanyang paningin, masasabi niyang hindi simple ang matandang ito, kaya hindi siya nagmamadaling kumilos. Biglang tumawa ng pilyo ang Ascending Moon Old Man, lumapat ang palad niya, "Sisi Fudge, gusto mong malaman kung sino ako?" Pumalik ka at tanungin si Baldy Zhang, hindi ka kwalipikadong malaman ang pangalan ng matandang ito. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 639. Baldy Zhang. Baldy Zhang, ito ang palayaw ng Ascending Moon Old Man para sa Zhang family ancestor. Ang Ascending Old Man ay nagbigay sa kanya ng palayaw na ito dahil ang anit ng Zhang family ancestor ay baog tulad ng isang disyerto. Sa sandaling ito, ang Grand Elder ng Zhang family na si Zhang Jihong ay agad na nagalit habang pinapanood ang palad ng Ascending Moon Old Man na tumatama sa kanya. Ang matandang ito ay talagang naglakas loob na huwag pansinin siya. Hindi kwalipikadong malaman ang kanyang pangalan. Walang hangganang mahusay na dagat. Si Zhang Jihong ay sumigaw, ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay bumubulusok mula sa kanyang katawan habang ang kanyang momentum ay tumataas, na nagiging itim na tubig na nagpapadala ng palpitation sa puso ng isa. Nang makita ng mga master ng Zhang family ang Black Tides, lahat ay mabilis na umatras sa gulat. Gayunpaman, ang palad ng Ascending Moon Old Man ay hindi man lang huminto. Pak! Isang malutong na hampas ang tumunog na nagpakalat sa mga layer ng Black Tide sa wala. Bago ang hindi makapaniwalang mga tingin ng mga master ng Zhang family at ng natakot na mga customer, si Grand Elder Zhang Jihong ay pinalipad ng isang sampal tulad ng nakaraang Zhang family elder na nauna sa kanya. Lumapag si Grand Elder Zhang Jihong ng mahigit 12 li palayo, bumagsak sa kulungan ng baboy. Muling nabalot ng mahabang katahimikan ang buong restaurant. Nang tumingin si Zhang Han sa Ascending Moon Old Man sa pagkakataong ito, bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang katawan, nanginginig ng hindi sinasadya. Namumula ang mga mukha ng mga master ng Zhang family. Dati, kapag nagpadala ang matanda ng isang 7th Order God Realm Master na lumilipad, naisip nila na ang matandang ito ay isang 9th Order God Realm, ngunit ngayon, nagpadala ang matanda ng 10th Order God Realm Master na lumilipad na may isang sampal lang, ganito na ba katanda? Lalaki pa rin ang 9th Order God Realm. Tanging ang mga taong ang lakas ay malapit sa High God Realm ang makakagawa niyan. Pinawi ng Ascending Moon Old Man ang kanyang palad, ngumisi kay Huang Xiaolong, "Kumusta, munting disipulo? Hindi masama ang lakas ng invincible palaslap ng iyong master, di ba?" Si Huang Xiaolong ay hindi nakaimik. "Invincible palaslap? I'm invincible throughout heaven and earth." Si Fudge. Tila ito ang catchphrase ng matanda. Gayunpaman, kailangang aminin ni Huang Xiaolong na ang tinatawag na invincible palaslap ay napakalakas. Sa oras na ito, umungal si Zhang Han sa grupo ng mga master ng Zhang family, "Ang iyong ina, ano ang ginagawa mo na nakatayo pa rito? Roll. Pumalik ka sa akin."
Nasaksihan ng lakas ng matanda na pagtanto niya na imposibleng makipag-ugnayan si Huang Xiaolong sa tyrant boar na dinala niya ngayon. Ngunit nang malapit nang umalis si Zhang Han at ang grupo ng mga master ng Zhang family, ang Ascending Moon Old Man ay bumantong hininga, bumalik. Sino ang nagpahintulot sa iyo na umalis? Binigyan ka ba ng pahintulot ng matandang ito na umalis? Si Zhang Han at ang lahat ay nanigas sa gitna ng kanilang mga aksyon. Umikot si Zhang Han sa galit, binigyan ng nakamamatay na tingin ang Ascending Moon Old Man habang naglalagay siya ng matapang na harapan, matanda, huwag mong isipin na natatakot kami sa iyo. Ako ang Young Lord ng Zhang family, si Zhang Dumbi ng Zhang family ang aking ama. Ito ang Winter North World, kung mawalan ako ng kahit isang buhok sa aking katawan, lilipol ng aking Zhang family ang iyong buong angkan. Isang matalim, malamig na kinanghang biglang kumislap sa mga mata ng Ascending Moon Old Man habang siya ay tumatawa, isang tawa na nagpadala ng malamig na panginginig na tumatagos sa puso ni Zhang Han. Sa isang kisap mata, tumama ang palad ng Ascending Moon Old Man. Ang sampal na ito ay nagresulta sa pagbagsak ni Zhang Han mula sa kanyang bundok na inilabas ang isang subo ng ngipin habang siya ay nahulog. Bata, kahit na dumating ngayon ang Baldy Zhang ng iyong pamilya, hindi kanya mailigtas. Nanliit ang mga mata ng Ascending Moon Old Man na may banta na nakatingin kay Zhang Han, nagsasalita ng sadyang mabagal. Hindi mo ba gustong lumuhad ang aking munting alagad sa harap ng aking munting biyenan, nililinis ang likuran ng tyrant boar na iyon. Hehe, ngayon kailangan mong dilaan hanggang sa likod ng tyrant boar na iyon hanggang sa masiyahan ako sa panunood. Ang mukha ni Zhang Han ay naging kasing puti ng papel, ang takot ay lumawak ang kanyang mga mag-aaral kahit na siya ay umungal sa mga master ng Zhang family, puntahan mo ang matandang iyon para sa akin. Ang mga puso ng mga master ng Zhang family ay hindi nagtagumpay sa kanyang utos. Ito ay isang matandang lalaki na nagpadala sa kanilang Zhang family Grand Elder, si Zhang Jihong, na lumipad gamit ang isang simpleng sampal. Ang pag-akyat nila ay katulad ng isang matandang ginoon na kumukuha ng arsenic sa kanyang kaarawan, isa na nagmamadali sa kamatayan. Ngunit, habang nag-aalangan ng mga master ng Zhang family, kumilos ang Ascending Moon Old Man. Muli niyang itinaas ang kanyang palad, muli niyang sinampal, ngunit sa pagkakataong ito ay bumagsak ito ng malakas. Sa takot na pangitain ng mga master ng Zhang family, hindi mabilang na mga itim na palad ang naglagay ng anino sa kanilang mga ulo na parang bagyo na bumagsak sa kanila tulad ng isang avalanche. Walang kapirasong pagtutol, lahat sila ay ibinagsak ng malalim sa lupa sa ilalim ng restaurant. Habang pinapanood ang pagtatapos ng kanyang mga masters ng Zhang family, si Zhang Han ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang siya ay nagmamadaling tumakas. Ngunit bago pa niya magawa ang unang hakbang, itinulak ng Ascending Moon Old Man si Zhang Han pabalik sa restaurant ng isang sampal, at dama po ang kanyang mukha sa malaking puwitan ng tyrant boar. Nagulat at natakot, nanginginig ang puwitan ng tyrant boar, bumulwak ang napakaraming mabahong bagay sa mukha ni Zhang Han. Pinunasan ni Zhang Han ang mga bagay na pumulandet sa kanyang mukha na may blankong ekspresyon. Pagkatapos, ang kanyang buong katawan ay nanginginig, sumisigaw ng naghisteryoso, papatayin kita. Ibinato ang buong pag-iingat sa hangin, sinugod ni Zhang Han ang Ascending Moon Old Man. Gayunpaman, bago pa man makalapit si Zhang Han sa kanya, sinampal siya ng matanda, namamaga ang kanyang mukha hanggang sa hindi na ito makilala. Ipinikit ni Shi Xiaofei ang kanyang mga mata, hindi maipagpatuloy ang panunood sa eksena habang mabilis niyang hinayla si Huang Xiaolong para umalis. Nang makitang aalis na sina Shi Xiaofei at Huang Xiaolong, at tubiling sumunod sa kanila ang Ascending Moon Old Man. Umakyat si Zhang Han mula sa sahig, kumikinang sa paalis na likod ng tatlong tao, umuungal ang kanyang puso na may nakakatakot na layuning pumatay. Bilang Young Lord ng Zhang family, kailan pa siya tinatrato ng ganito, nagdusa ng ganoong kahihiyan. Lahat kayo ay nararapat sa kamatayan. Mapahamak sa impyerno. Gusto kong patay silang lahat. Patayin silang lahat. Kung hindi, hindi Zhang Han ang pangalan ko. Namumula ang mga mata ni Zhang Han, ang magkabilang kamao ay mahigpit na nakakuyom habang siya ay sumisigaw sa langit.
Makalipas ang ilang sandali, mas maraming master ng Zhang family ang dumating sa restaurant. Ang unang dumating ay isang kapitan ng gwardya na pinugutan ng ulo ni Zhang Han para ilabas ang kanyang galit. Makalipas ang ilang oras, nakabalik si Zhang Han sa pangunahing asyenda ng pamilya Zhang. Iginagalang na ama, kailangan mong ipaghiganti ako. Lumuhad si Zhang Han sa harap ng kanyang ama, ang patriarch ng Zhang family na si Zhang Dongbi. Taglit niyang ikinwento ang nangyari at nakiusap, ang walang hiyang mag-asawang iyon at ang matandang asong iyon ay talagang hindi naglagay sa ating Zhang family sa kanilang mga mata. Ito ay tahasang sinasampal ang mukha ng ating Zhang family Isang makapal na nakamamatay na aura ang lumabas sa katawan ni Zhang Dongbi. Ang young lord ng kanilang Zhang family ay hinamak sa antas na ito. Hindi alintana kung sino ang kabilang partido, kailangan nilang pagbayaran ito ng kanilang buhay. Kahit na ang Shi Xiaofei na iyon ay personal na disipulo ni Yang Yi, dapat din siyang mamatay. Isusumbong ko ito sa ninuno. Umangon si Zhang Dongbi, isang nakamamatay na aura ang bumungad sa kanya. Wala siyang tiwala sa pagiging kalaban ni Yang Yi, kaya kailangan niyang humingi ng tulong sa ninuno. Makalipas ang isang sandali, lumitaw si Zhang Dongbi sa loob ng isang mahiwagang espasyo, nakatayo ng diretso sa harap ng ninuno ng pamilyang Zhang, si Zhang Fei. Nang marinig ang paglalarawan ni Zhang Dongbi sa matandang lalaki, tumaas ang noo ni Zhang Fei sa pagdududa, ang kanyang boses ay seryoso, ang pagkakakilanlan ng matandang iyon, na imbestigahan mo na ba ito? Si Zhang Dongbi ay natulala sandali, hindi naiintindihan kung bakit hindi nagtatanong ang kanilang ninuno tungkol kay Yang Yi sa halip, ngunit ang matandang iyon. Pagkatapos ng lahat, si Yang Yi ay isang persona sa God ranking list. Medyo maikli lang ang oras, hindi ko pa nalaman ang pagkakakilanlan ng matandang iyon. O tama, ayon kay Hanner, nang tanungin niya ang pangalan ng matandang iyon, sinabi ng matandang iyon na bumalik at tanungin si Baldy Zhang na hindi sila kwalipikadong malaman kung sino siya. Biglang naisip ito ni Zhang Dongbi. Talagang sinabi ng matandang iyon. Ang ekspresyon ni Zhang Fei ay humigpit, humihingi ng kumpirmasyon. Matapang na tawagin siyang Baldy Zhang, sa pagkakaalam niya, iisa lang ang tao. Nang mapansin ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng kanyang ancestor, naramdaman ni Zhang Dongbi na may hindi tama. Sa sandaling iyon, biglang bumagsak ang tingin ni Zhang Dongbi sa baog na ulo ni Zhang Fei na halos walang hibla ng buhok at nanlamig. Ang Baldy Zhang, kaya sa bibig ng matandang iyon ay tawag, I prick, i-click, I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 640. Jiang Yao's Breakthrough. Nang maramdaman ang nakatutuwang titig ni Zhang Dongbi sa kanyang kalbo na ulo, hindi maipaliwanag na tumaas ang galit sa puso ni Zhang Fei, na pinalaya si Zhang Dongbi ng walang awang sipa. Makalipas ang isa o dalawang hininga, umakyat si Zhang Dongbi mula sa sahig, muling tumayo sa harap ng ninuno na nakababa ang ulo sa kanyang dibdib, hindi nang ahas na tingnan muli ang kalbo ni Zhang Fei. Si Zhang Fei ay hindi nagsalita ng ilang sandali. Ang hitsura sa mukha na ito ay tila may naaalala siya sa nakaraan, isang masakit na alaala na may magkakahalo na pagkislap ng puot at galit, na sumabog sa isang matinding pagpatay na aura. Pero sa huli, tumahimik ang lahat. Natarante si Zhang Dongbi dahil naramdaman niya ang mga pabago-bagong pagbabago sa kanilang ninuno. Hindi ka nagkakamali, ang matandang iyon ay ang Ascending Moon Old Man. Dahan-dahang inilabas ni Zhang Fei ang mga salita sa mabigat na kalooban. Ang puso ni Zhang Dongbi ay nanginig, tama ang hula niya, ang Ascending Moon Old Man. Ancestor, ang Ascending Moon Old Man na iyon ay talagang napakalakas. Nagalinlangan si Zhang Dongbi. Umiling si Zhang Fei, hindi mo naiintindihan. Para sa kanya, ang Ascending Moon Old Man ay hindi gaanong simple na ang salitang makapangyarihan, ay maaaring ipaliwanag ito. Ang bilang ng mga taong pinag-iingat niya sa Black Tortoise Galaxy ay wala pang 10, at ang Ascending Moon Old Man na ito ang taong pinakakinatatakutan niya. Ilibing mo ang bagay na ito, huwag nang magsalita pa tungkol dito. Si Zhang Fei ay same time na nagutos, ipasa ang aking order, iwasan ang mga ito sa hinaharap.
Si Zhang Dongbi ay ayaw hayaang matapos ang usapin sa ganitong paraan, paano niya magagawa? Ancestor, ang Ascending Moon Old Man na iyon ay wala pa sa God ranking list, bakit kailangan nating matakot sa kanya? Hindi napigilan ni Zhang Dongbi ang kanyang sarili na ilabas ang kanyang iniisip. Nang marinig ni Zhang Fei ang mga salitang ito, lumingon si Zhang Fei kay Zhang Dongbi, pagkatapos ay isang mapang uyam ng ngiti ang narinig mula sa kanya, iyon ay dahil ang Ascending Moon Old Man ay hindi nag-abala na lumahok sa labanan ng God ranking list sa huling 5 termino. Kung hindi, sa palagay mo ba ang Asher Dragon Institute Principal ay maaaring umupo ng comfortable sa unang lugar? Tiffany Yang na kaya ang maging pinakamalakas na tao ng Black Tortoise Galaxy. Laking gulat ni Zhang Dongbi. Ang tinatawag na Ascending Moon Old Man na iyon ay talagang hindi sumali sa God ranking list battle sa loob ng 5 termino. Ang isang termino ay katumbas ng 10,000 taon, 5 termino. 50,000 taon. Nagdagdag si Zhang Fei ng isa pang pangungusap, 60,000 years ago, ang Ascending Moon Old Man ay nakatayo na sa tuktok ng God ranking list. Isang panginginig ang dumaloy sa likod ni Zhang Dongbi habang humihigop siya ng malamig na hangin, natulala, sa tuktok ng God ranking list, 60,000 taon na ang nakararaan. Lalong lumalim ang panlilibak na tono ni Zhang Fei, kahit ang isang tulad ng Asher Dragon Institute Principal ay natatakot sa isang matandang halimaw tulad ng Ascending Moon Old Man, sa tingin mo ba ay mas mabuti ka, hindi natatakot? Para sabihin sa iyo ang totoo, gusto talaga ng tatay ko na sumapi ako sa sekta ng Ascending Moon Old Man. Ito ay isa pang malaking balita kay Zhang Dongbi. Iyon lang, umiling si Zhang Fei, sinabi ng matandang iyon na hindi pa ako kwalipikadong maging isang panlabas na disipulo. Nablangko ang isip ni Zhang Dongbi. Ngunit, ito ay lubhang nakaka-curious at napakaraming libong taon na ang lumipas, sino itong binatang ito na sa wakas ay pinili niya bilang kanyang personal na alagad. Upang mahuli ang interes ng matandang iyon. Napaluha si Zhang Fei. Nalaman mo na ba kung sino ang lalaking itim ang buhok na iyon? Natuyo ang lalamunan ni Zhang Dongbi, hindi pa. Ang alam lang natin ay napakalapit ni Xie Xiaofei sa lalaking itim ang buhok na iyon, mas parang magkasintahan. At saka, parang kilala rin niya si Crazy Lady Yang Yi. Lalong naging malungkot si Zhang Fei, mag-imbestiga ka ng malinaw. Gayun din, ang usapin kay Hanner ay nagtatapos dito. Yung mga nakakita sa nangyari sa restaurant, tumahimik silang lahat. Ipagbawal ang mga elder at mga alagad ng pamilya na magsalita tungkol dito. Ang mga lalabag dito ay makakatanggap ng death penalty para sa pagtataksil. Oo, ninuno. Sumikip ang mukha ni Zhang Dongbi. Pumunta ka. Ikinawin ni Zhang Fei ang kanyang kamay, pinalis si Zhang Dongbi. Tirichet asterisk S. Bumalik sa manor ng pamilya Zhang. Nang makitang bumalik ang kanyang ama, nagmadaling pumunta si Zhang Han sa tabi ng kanyang ama, nagtanong, iginagalang na ama, ano ang sinabi ng kagalang-galang na ninuno? Ilang beses ibinuka ni Zhang Dongbi ang kanyang bibig, malungkot ang kanyang ekspresyon, ang usapin na ito ay nagtatapos dito. Sa hinaharap, hindi mo na dapat isulong pa ang 3 taong iyon. Kung nakikita mo sila, iwasan mo sila hanggat maaari. Ang mga elder at mga alagad ng pamilya ay ipinagbabawal na magsalita tungkol sa bagay na ito, kung hindi, sila ay parurusahan tulad ng mga taksil na sumusunod sa batas ng pamilya. Ito ang utos ng ninuno. Nanlaki ang mga mata ni Zhang Han sa hindi makapaniwala, dito nagtatapos. Tapusin. Ganito lang. At saka, dapat niyang iwasan ang 3 taong iyon sa malayo. Iginagalang ama, ang ating Zhang family ay isa sa 23 super forces, kailangan ba nating matakot sa baliw na babaeng iyon na si Yang Yi? Inisigaw ni Zhang Han ang hindi pagpayag ng kanyang puso. Lumipad ang palad ni Zhang Dongbi sa mukha ng kanyang anak na nagpaikot-ikot kay Zhang Han. Dalhin mo ang iyong mga A** sa likod ng bundok, ikaw ay nakakulong sa loob ng 100 taon. Mahigpit na saway ni Zhang Dongbi. Inawakan ni Zhang Han ang kanyang namamagang mukha, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata habang kinakagat niya ang kanyang nanginginig na labi bago tumalikod ng may galit. Pang!
matandang lalaki. Ang bagay na ito ay hindi magtatapos dito. Sa tuwing naiisip ni Zhang Han ang kahihiyan sa restaurant, ang hangarin ng pagpatay sa kanyang puso ay lumalakas ng walang katapusan. Sa oras na ito, sina Huang Xiaolong, Shi Xiaofei, at ang ascending moon old man ay nasa tirahan ni Yang Yi, kung saan nanatili si Huang Xiaolong ng 3 araw. Pagkaraan ng 3 araw, umalis si Huang Xiaolong sa Winter Northworld, bumalik sa Black Warrior Institute. Tulad ng para sa Ascending Moon Old Man, natural niyang sinundan si Huang Xiaolong, umalis sa Winter Northworld. Sa buong katapatan, ang pagkakaroon ng isang High God Realm Master na gustong tumanggap ng isa bilang isang personal na disipulo, ang pagdaragdag ng mana at punong posisyon ng isang sinaunang sekta ng alchemy ay talagang isang bagay na ikatutuwa, ngunit si Huang Xiaolong ay hindi nakakaramdam ng anumang kagalakan. Sa buong paglalakbay, walang tigil ang pagdaldal ng matanda. Para kay Huang Xiaolong, ang Ascending Moon Old Man ay hindi isang twittering bird, kundi isang buong kawan ng twittering birds. Mula sa Tanggu World hanggang sa Winter Northworld, ginamit ni Huang Xiaolong ang isang buwang oras sa kanyang paglalakbay, samantalang sa pagbabalik, na-double ang oras na inabot nito. Sa kabila ng walang tigil na daldal ng matandang lalaki na parang ibon na tumatawa sa loob ng 2 buwan, nakakuha si Huang Xiaolong ng ilang benepisyo mula rito. Ang daw ng alchemy, at ang Breaking God Pellet na pinagyaman ng matanda sa loob ng ilang libong taon, na ibinigay niya kay Huang Xiaolong. Ayon sa Ascending Moon Old Man, ito ang nag-iisang pellet na natitira sa lahat ng 4 na galaxy, isang top sacred grade divine pellet. Ang pagkonsumo nito ay magbibigay ng maraming benepisyo sa magsasaka. Eksakto kung gaano karaming mga benepisyo, walang ideya si Huang Xiaolong, ngunit pagkatapos niyang ubusin ang pellet, itinulak nito ang kanyang unang paglilinang ng Peak Late 5th Order God Realm sa unang bahagi ng 6th Order God Realm. Dahil din dito, naramdaman ni Huang Xiaolong na ang matandang ito ay hindi na mahirap gaya ng dati. Gamit ang transmission array mula sa Tanggu World pabalik sa Cloud Seal Mainland, nakahinga ng maluwag si Huang Xiaolong nang siya ay lumabas. Nakabalik na siya sa wakas. Bumalik sa Black Warrior City, inayos ni Huang Xiaolong na manatili ang Ascending Moon Old Man sa Luotong Residence, na walang laman mula nang ilipat ni Huang Xiaolong ang Huang family sa Golden Dragon Peak. Tinusuri ang kapaligiran ng Luotong Residence, ang Ascending Moon Old Man ay tumango at ngumiti, nasiyahan, munting disipulo, hindi masama at nakabili ng ganoong kalaking tirahan sa Black Warrior City. Mukhang kargado ka. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang pinagmamasdan si Huang Xiaolong. Agad na naramdaman ni Huang Xiaolong na siya ay hinuberen at nakita. Go now? Tell Feng Yang? That boy? That I'm waiting for him here. Maghintay hanggang sa dumating siya, kakausapin ko siya tungkol sa pagkuha sa iyo bilang isang disipulo. Biglang nagbago ang tono ng Ascending Moon Old Man, winawagayway si Huang Xiaolong gamit ang kanyang kamay. Literal na tumakbo palabas roon si Huang Xiaolong na para bang binigyan siya ng pardon. Sa pagmamasid kay Huang Xiaolong na tumakbo ng napakabilis, ang mukha ng matanda ay nahati sa malawak na ngiti, itong brat. 2 buwang nakakasama si Huang Xiaolong habang nasa daan, lalo siyang nasiyahan kay Huang Xiaolong, kaya walang makakapigil sa kanya na tanggapin ang disipulong ito. Habang nagmamadaling bumalik si Huang Xiaolong sa Black Warrior Institute, dumagundong ang isang malakas na boom sa isa sa mga taluktok ng bundok ng All Dragons League sa Red Flood Mountain Range. Pagkatapos, isang silwete ang nakitang lumilipad pataas sa langit, tumatawa ng masigla, ako, si Jiang Yu, sa wakas ay nakalusot na sa 7th Order God Realm. Ang 6 na enforcer ng All Dragons League, Lin Tung, Zheng Leng, Deng Zuan, at iba pa ay nagmamadaling lumabas ng main hall nang marinig nila ang boses. Bawat isa sa kanila ay may masayang ekspresyon sa kanilang mga mukha nang makita ang kanilang leader ng liga na lumalabas sa pag-iisa. Talagang nakapasok ang league leader nila sa 7th Order God Realm. Inintay nila ang araw na ito ng napakatagal. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi.
Dito sa ating channel. Kwentong nobela.